Oras ganapdang alas 4 ng umaga. Maiinit at sariwang mga balita kasama sa inyong paggising. Mga pangyayaring dapat mong malaman at tutukan. Gising na! Balita na! Unang radyo, unang balita. Kasama sina Radyoman Ronnie Ramos At Radyoman Rod Marcelino. Gising na! Balita na! Unang radyo, unang balita. Alas 4 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Sa DZXL 558. Magandang umaga mga kasama, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Sa Ilocano, naimbag na bigat. Kada kayo amin. Hiningal ako doon. Yan ang hirap sa walang exercise. Anyway, good morning partner. Sige partner, bumuelo ka muna. Good morning mga kasama. Martes, ika-29 sa buwan ng Mayo, 2018. Kami po ang inyong mga karadyoman. Ako po inyong Radyoman Rod Marcelino. At Radyoman Ronnie Ramos. Diretso na tayo sa mga extra large sa mga balita dito sa Unang Radyo, Unang Balita. DZXL Headlines. Sa ulo ng ating mga extra large sa mga balita, panukalang Bangsamoro Basic Law sinertipikahang urgent ni Pangulong Rodrigo Duterte. East of Doing Business Act, pinirmahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte. Listahan ng mga kumpanyang sangkot sa illegal contractualization ibinigay na kay Pangulong Rodrigo Duterte. Government Corporate Council Rodolph Philip Jurado, abay sinibag ni Pangulong Rodrigo Duterte. Bagong serye ng oil price increase ipatutupad ngayong araw. Presyo ng asukal, tumaas. Department of Trade and Industry inaprubahan ng 50 centavos na dagdag presyo sa nilatang sardinas. Lalo naman ang Department of Agriculture Secretary Manny Piniol na ilipat ang bilyong-bilyong pisong pondo ng 4P sa mga programa ng kagawaran kinontrata ng Malacanang. Department of Environment and Natural Resources bumuuna ng komite para sa assessment ng mga pinsanang iniwan ng nangyaring sunog sa Land Management Bureau sa Maynila. Ilang ng mga namatay matapos mabakunahan ng Devaxia abay umakyat na po sa 57 base sa datos ng Public Attorney's Office. National Privacy Commission diniyak na maayos na ilalatag ang security measures kapag naisa batas ang panukalang National ID System. Transport Network Company na Grab bumaba ang kalidad ng serbisyo ayon sa Philippine Competition Commission. Sa palakasan, Donnie Ahas Nietes handa raw makaharap si IBF Super Flyweight Champ Jerwin Angkahas kung mabibigyan ng pagkakataon. At Jerwin o Lebron James mga kasama, sinantabi muna ang usapin ng pagiging free agent. Focus daw muna sa pagkuha ng titulo ng Cleveland Cavaliers. Sa showbiz, Cedric Lee hinatulang guilty sa kasong kidnapping sa kanilang anak ng aktres na si Vina Morales. At Kylie Minogue, pinaghahanda na rin po ang selebrasyon ng kanyang ika-50 50 na pala to si Kylie Minogue. Ika-50 na karawan. Sa ibang dagat, Malian migrant na nakapagsagip sa isang 4 na taong gulang na bata na muntik ang mahulog sa isang gusali ginawaran ng French citizenship. At European Union, pinapanukalang bawasan po ang plastic waste. Yan ang ulo ng mga balita ng ating pagsasaluhan ngayong umaga. Samantala, simulan na natin ang ating balitaan. Whether dry or wet, dapat ikaw ay prepared. Narito ang weather update.
baliwalas. Pero mainit na panahon ang mararanasan ngayong araw. Pero asahan mga kasama mga kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng bansa gaya po ng Palawan, Sulu at Samar. Maghanda rin po sa mga thunderstorms sa madalas mararanasan sa buong Mindanao. Magbaon ng maraming tubig at preskong damit dahil mananatili po ang mainit at malinsangang panahon sa Metro Manila. Kahapon sobrang init. Totoo yun. Hanggang kanina. At kahapon nga, gaya ng sinasabi mo, naitala ang pinakamataas na heat index sa Apari, Cagayan na pumalo sa 46.8 degrees Celsius. Sunrise 5:26 ng umaga. At lulubog alas 6:21 ng gabi. Balitang Pambansa. Kasama mo sa pagputok ng mga balita. Unang radyo, unang balita. 4:06 in the morning. Gising na, balita na. Unang radyo, unang balita. Sinertipikahan as urgent ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Bangsamoro Islamic Bangsamoro Basic Law o BBL. Ito sinabi ni House Majority Leader Rodolfo Fariñas matapos ang kanilang punong kagabi kasama ang Pangulo. Ang kay Fariñas bukas na bukas din ay ipapasa nila ang BBL sa ikalawa at ikatlong pagbasa. Anya, magsasagawa sila ng Bicameral Conference Committee kahit na adjourn ang Kongreso para resolbahin ang mga conflict provisions ng BBL katuwang ang Executive Department at Bangsamoro Transition Commission. Isusimutian niya ng Bicameral Conference Committee ang report kapag na-ratify na ng Kongreso sa July 23, 2018. Araw kung saan magsasagawa naman ang ikatlong State of the Nation Address ang Pangulo. Base sa inaprobahang BBL sa Joint Committee Kamara, magkakaroon ang bubuing Bangsamoro Region ng sariling pulis at sundalo pero mananatili pa rin ito sa ilalim ng PNP at ng AFP. Kasama rin ang issue ng opt-in provision kung saan itinatakda na maaaring sumama sa sakop na itatayong Bangsamoro entity ang isang lalawigan kung makukuha ng 10% ng rehistradong botante ang papabot dito sa gagawing plebisito. Pinirmahan naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang East of Doing Business Act of 2018 bilang solusyon daw po sa problema ng red tape sa bilang ahensya ng gobyerno. Sa ilalim ng nilagdaang batas, paikliin nito ang bilang ng araw sa pagpoproseso ng mga permit at lisensya na may kaugnayan sa pagnenegosyo. Mahigpit din ang mga panuntunan nito kabilang ang pagpapatupad ng two-strike policy sa mga opisyal ng gobyerno na bigong makapag-issue ng mga permit sa itinagdang oras o panahon. Ayon kay Pangulong Duterte, magiging simple na ang mga proseso at requirements kung saan hindi na maghihintay at pipila ng napakahaba sa mga frontline government agencies. Nakapaloob din sa batas, binibigyan ang mga ahensya ng 3 araw sa pagproseso ng mga simpleng transaksyon, 7 araw naman sa complex transactions habang 20 araw para sa highly technical transactions. Lilimitahan na rin ang batas sa 3 signatories para sa application ng mga lisensya, clearances, permits, certifications at authorizations. Aprobado na sa ikatlong huling pagbasa ng Senado ang panukalang batas na magbibigay sa mga Pilipino ng malawak na access sa paglo-loan. Ayon kay Senador Bam Aquino, principal author ng Senate Bill 1459 o Personal Property Security Act, magiging madali at ligtas para sa mga bangko ang magpautang sa mga maliliit na negosyo. Kapag naging batas ito, mga micro, small, and medium enterprises ay papayagang gumamit ng personal properties at assets bilang collateral sa paglo-loan mula sa mga bangko at iba pang financial institutions. Ang pagpasa sa panukala ay pagsuporta sa mga maliliit na negosyo at pamilyang Pilipino. Magbibigay din ito ng win-win situation sa pagitan ng SM o MSMEs at mga bangko. Papaluwagin din ng panukala ang paggamit ng movable assets tulad ng bank accounts, receivable, inventory, equipment, sasakyan, agricultural products at maging ang intellectual property rights. Lusot na po sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang 6 na panukalang gawing regular licensing centers ang ilang extensions offices ng Land Transportation Office. Extension offices mga kasama ng LTO. Ayon kay Senator Grace Poe, chairperson ng Senate Committee on Public Services, ang pagkakaroon ng maraming regular LTO district offices ay mapapabilis ang transaksyon at paikliin po ang mga pila. Ang mga sponsored House Bill numbers 4166, 3986, 3188, 3169, 1875 at 927 ay
o conversion ng LTO Extension Office sa San Pablo, Laguna, Balayan, Batangas, Malabon, Batangas City, Muntinlupa at Kawit, Cavite. Sa kabineto'y kahit maging ganap na batas sa mga ito, abay sinabi ni po na hindi pa rin ito ang magiging solusyon sa nangyayaring bureaucracy sa LTO. Kinumpirma naman ng Department of Labor and Employment o DOLE na naibigay na nila kay Pangulong Rodrigo Duterte ang listahan ng 3,377 na mga kumpanyang sangkot sa illegal na kontraktualisasyon. Ang kay Labor Secretary Silvestre Bello III, produkto ito ng mga inspeksyon na isinagawa mula noong buwan ng Hunyo ng taong 2016 hanggang Abril ng taong 2018. You are only trying to implement what the law provides. O maging chilling effect yun kung violator ka. 20 kumpanya ang nangunguna sa paglabag kung pagbabasehan ang dami ng apektadong empleyado. Number 1 dito, Jollibee Food Corporation dahil sa 15,000 contractual employees. Sinundan naman ito ng Philsaga Mining Corporation, General Tuna Corporation, Sumi Philippines Wiring Systems Corporation, Franklin Bakery Incorporated, Pilipinas Curicho Incorporated, Furukawa Automotive Systems Philippines Incorporated, Magnolia Incorporated, KCC Property Holdings at marami pang iba. Giit pa ni Bello, bagamat wala sa top 20 ay may mga kasalaring malalaking hotel at ospital sa listahan. Hindi naman anya isinama sa listahan ng SM Malls dahil nangako ito na magre-regular ng 10,000 mga tauhan. Mga hotels, wala man lang binibigyan na allowance. Hindi man lang bigyan ng konting transportation allowance. Pero yan, nagtatrabaho yan ng mga 3 months, 6 months. Pinadalhan na ng mga compliance orders sa mga kumpanyang pasok sa listahan at DOLE para gawing regular ang kanilang mga empleyado. Nabatid na mahigit na 79,000 pa lang sa 700,000 kumpanya sa bansa ang na-inspeksyon na ng DOLE. Oras alas 4:12 mga kasama. Good morning! Kinumpirma naman ang Department of Education na halos 2% sa 46,000 paaralan sa bansa ang hindi pa handa para sa pagbubukas ng klase sa June 4. Ayon kay Education Undersecretary Jesus Mateo, kalahati sa mga paaralang ito ay matatakbuhan sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Good morning! Those are located in our ARMM. Hindi sila handa usapin ng teacher, employment, silid-aralan, furniture, electricity, water, toilets, yung 6 na yan. Aminado naman si San Mateo na may ilang paaralang susobra po sa itinagda nilang student-teacher ratio dahil sa kakulangan ng mga classroom. Kaya nga naglulunsad tayo ng early registration para malaman natin kung mapupuno yan. Kung mapupuno, pakikiusap tayo sa mga magulang, pwede ba i-transfer nyo na lang yan sa nearby school. Samantala, patuloy pa rin ang enrollment sa mga paaralan sa Marawi City hanggang June 8. Sabi ni Ana Zenaida Unte Alonto, Assistant School Division Superintendent ng DepEd Marawi, handang-handa na ang 41 paaralan ng lungsod sa pagbubukas po ng klase. May nakatayo ring 6 ang mga temporary learning spaces sa barangay Songon-Songan na malapit po sa temporary shelters. Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang 11 panukalang magtatatag, maghihiwalay o ang pagpapalit ng pangalan sa ilang high school at kolehiyo sa buong bansa. At kay Senador Francis Escudero, Chairperson ng Senate Committee on Education, Arts and Culture, ang pagtatayo ng National High School sa ilang barangay ay magbibigay ng access sa secondary education sa mga residente. Kabilang sa mga itatayong National High School sa iyang barangay Panay, Daco sa bayan ng Clarin, Misamis Occidental, Barangay Bignay, Valenzuela City, Barangay Tiblak, bayan ng Ambugyo, Nueva Vizcaya, Barangay 184, Zone 19, Marikaban, Pasay City. Inaprubahan na rin ang separation at conversion ng ilang national schools sa bayan ng Santa Maria at Jose Abad Santos, Davao Occidental at sa bayan ng Sultan Maga di Mapuro sa Lanao del Norte. Kabilang naman sa mga kolehiyong isa sa ilalim sa renaming at integration ay ang Don Honorio Ventura Technological State University sa Bacolor, sa lalawigan ng Pampanga, Cebu City Mountain Extension Campus at ang Maasin City College sa Leyte. Sabi ni Escudero, layunin ng renaming at integration sa ilang universidad ay upang mapalawak ang niaalok nitong kurso at mga programa.
Sinibak po ni Pangulong Rodrigo Duterte si Government Corporate Council Rudolph Philip Jurado dahil sa umano'y pakikialam para mabigyan ng 75-year permit ang isang casino operator. Una nang lumabas sa mga ulat na hindi nagustuhan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pakikialam ni Jurado sa pagbibigay ng permit para sa pagtatayo ng isang casino sa Aurora Pacific Economic Zone na nasa ilalim po ng pangangasiwan ng Philippine Economic Zone Authority. Kasama nito ay binalaan din ng Pangulo ang iba pang opisyal ng kanyang administrasyon na huwag makialam sa trabaho ng ibang ahensya ng gobyerno. May I have fired several and may I call the Government Corporate Council now. Are you in this? Nandito ka? Kasi kung nandito ka, lumabas ka, you are fired. I do not need you and maybe you do not need me. Sabi ni Jurado, tinatanggap niya ang desisyon ng Pangulo na alisin siya sa pwesto pero nanindigan ito na biktima siya ng intriga sa mismong loob ng ahensya na kanyang pinamumunuan. Matatandaan na noong nakarang linggo ay sinabi ng Pangulo na isa pang opisyal ng gobyerno ang sisibakin niya sa kanyang pagbabalik sa Malacanang. Bago naging Government Corporate Council, si Jurado po'y kilalang abogado ng mga aktor na sina Joey Marquez at Robin Padilla. Umaasa naman si Pangulong Rodrigo Duterte na mapagtitibay pa ang bilateral relations ng Pilipinas at South Korea. Ito'y kasabay na nakatagda niyang pagbisita sa Seoul sa June 4. Sa state visit nito, makikipagkita si Pangulong Duterte kay South Korean President Moon Jae-in para palakasin muli ang alyansa ng dalawang bansa. Ito ang unang pagkakataon na mabisita ni Duterte ang South Korea bilang punong ehekutibo. Una nang sinabi ng South Korea, handa ito magbigay ng $1 billion na loan o pautang sa Pilipinas. Aprobado na po mga kasama sa ikatlong huling pagbasa ng Senado ang panukalang batas na taasan ang retirement benefits ng mga opisyal at empleyado ng Office of the Ombudsman. Sa ilalim ng Senate Bill No. 172, ang retirement benefits ng mga empleyado ng Office of the Ombudsman ay ipapantay na po sa natatanggap ng Hudikatura, Court of Appeals, National Prosecution Service at ng Public Attorney's Office. Ayon kay Senator Richard Gordon, sponsor ng panukala, nararapat lamang na mabigyan po ng competitive retirement scheme ang tanggapan dahil sa ginagampanan nitong tungkulin na supilin ang korupsyon. Ang mababang retirement benefit sa Office of the Ombudsman ay nagresulta sa nakakaalarmang exodus ng investigators at prosecutors sa nakalipas na 10 taon. Bad news! Magkakaroon muli ngayong araw na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. May dagdag na 65 sentimo kada litro sa gasolina habang 35 sentimo kada litro ang itataas naman ng crudo o diesel. Nasa 45 sentimos kada litro ang dagdag singil sa kerosene o gaas. Samantala, nangako naman ang Phoenix Petroleum Philippines Incorporated na magbibigay ng deskwento na 5 piso kada litro sa gasolina para sa lahat ng mga motorista sa Mega Manila. Giit ng Malacanang na alam po ni Pangulong Rodrigo Duterte ang hinaing ng publiko sa epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Dahil dito, sabi ni Presidential Spokesman Harry Roque, magsagawa ng cabinet meeting ang Pangulo sa June 11 kung saan inatasan ito ang lahat ng kagawaran na maglatag po na anti-poverty measures para tuguran ang pasakit ng taong bayan. My reading of the Constitution and the anti-graft law supports the conclusion made by the Solgen that there is no conflict of interest. No? He resigned all his corporate posts before he became Solgen, and I don't think mere ownership of stock certificates is prohibited by the Constitution. Ito ay mga kasama sa harap. Mamaya, balikan natin ulit. Sige, Chad, yung munang voice clip. Diyan. Iba yun. Pero sa ngayon po, ang prioridad talaga, subukan nating mag-angkat ng diesel man lang na galing po sa Russia. So, panimula pa lang po yan. At inaasahan natin na sa cabinet meeting, lahat po ng departamento ay magsasubmit din ng kanilang mga reports para sa alleviation measures. Ito ay sa harap na rin mga kasama ng pahayag ni Senator Pamphilo Lacson na posibleng lumikha po ng malawakang sentimiento ng mga Pilipino.
Lahat po yan, tinitignan ngayon ng gobyerno dahil hindi katanggap-tanggap na habang tumataas ang presyo ng krudo, wala tayong hakbang na ginagawa. Ang assurance lang po ni Presidente, hindi po tayo nakaupo lamang, tinitignan po natin lahat ng options at kung po pwedeng makahanap ng paraan, hahanapin po natin yan. Nanindigan naman si Finance ASEC Paula Alvarez na hindi ang trade law ang pinakadahilan po kung bakit nakakaroon ng epekto ang oil price hike sa world market. Anya, hindi naman kontrolado ng pamahalaan ang pandaigdigang galaw sa presyo ng langis. Pinantupan ni Alvarez na mayroon namang safeguard ang tax reform package na ipinatutupad ng pamahalaan. Pero kung titignan nyo yung tax po na ating binigay, kumbaga yung kinuha nating tax, ang equivalent lang po to 36.3 billion. So kung isusubtract nyo po yun dun sa ating actual na binigay sa tao, mas malaki pa rin po yung binigay natin kaysa po dun sa kinuha natin as tax revenue. Muli namang nilinaw ni Roque na walang karapatan ang ehekutibo na suspindihin ang implementasyon ng trade law. Anya, tagapagpatupad lamang ng batas ang executive. Alas 4:20 na ng umaga. Gising na! Balita na! Unang radyo, unang balita. Balang Roro, Rolly at Rod sa unang radyo, unang balita. Tumaas ng 5 piso kada kilo ang presyo ng asukal sa merkado. Ito'y batay sa monitoring ng Sugar Regulatory Administration o SRA sa loob lang ng kalahating buwan. Paglilinaw naman ni Agriculture Secretary Manny Piñol na walang shortage sa asukal. Anya, nagkataon lang na kinulang ng mga trabahador sa mga sugarcane farms para mag-ani. Nagkaroon ng konting delay in the delivery of the supplies because admittedly there were some issues on the sufficiency of supply in the local market. After our assessment today, it was established that there is enough sugar for the market. Although naging tight nga lang kasi hindi accurate yung kanilang projection. Kasabay dito ipinagutos ng SRA na ang lahat ng hindi pa na-export na mga asukal ay gamitin sa lokal na merkado para maiwasan ang patuloy na pagtaas ng presyo nito. Inaprubahan naman ng Department of Trade and Industry ang dagdag po na 50 centavos, 50 centimos mga kasama sa presyo po ng mga dilatang sardinas dahil sa pagmamahal ng raw materials. Ayon kay Trade Secretary Ramon Lopez, mas mababa ito sa piso hanggang 2 piso na dagdag singil na hinihiling ng 7 sa 9 na nangungunang brand ng dilatang sardinas. Paglilinaw naman ni Lopez na hindi dahil sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion o trade law ang taas presyo kung hindi dahil sa pagmahal ng imported na tin plates. Yung global price ng lata mismo yung tin plates. Ang request nila dati 1 to 2 pesos. So yung mga na-approve na 50 centavos ang increase, no? Inaasahan naman ng DTI na maaring humingi pa ng taas presyo ang mga manufacturer na apektado sa mas mahal na petrolyo sa loob ng 1 o 2 buwan. Pero giin ni Lopez, dapat munang patunayan ng mga negosyante na kailangan talaga nila ang aumento sa presyo. Sa iba pang mga balita, inamin naman ni Labor Secretary Silvestre Bello III na noong Pebrero pa niya iniutos sa wage boards na i-monitor ang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin dahil sa epekto ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law. Ayon kay Bello, base sa monitoring ng wage boards, ay napagalaman nila na hindi normal na naging pagtaas baba sa presyo ng mga pangunahing bilihin simula Enero ngayong taon. Dahil dito, tiniyak ng kalihim na kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, ay posibleng maimplementa ang minimum wage increase sa buong bansa sa August o September ng kasalukuyang taon. This is precipitated by the seeming chain of upward adjustment in the price of fuel products, triggering a domino effect on basic commodities. We are therefore doing this in order to provide daily wage earners the capability to cushion the impact of spiraling prices. Sinabi ni Bello na pinag-aaralan rin ang cash subsidies para sa mga Pilipino na kumikita ng minimum wage pero masyado anyang mataas ang 500 na subsidiya.
Kailangan ng panibagong batas para suspendihin ang implementasyon ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion o Train Law. Itong tugon ng Department of Finance sa panawagang suspendihin ang train law partikular sa excise tax dahil sa pagtaas ng mga bilihin at produktong petrolyo. Ayon kay Finance Assistant Secretary at Spokesperson Paula Alvarez, mahihirapan ang gobyernong pondohan ang mga programang ipinatutupad kaya po ng libreng edukasyon sa mga state universities and colleges, umento sa sahod sa mga pulis, sundalo at sa mga guro. We cannot just suspend it kasi po yung ating mga funding, lalo-lalo na po yung sa free state universities, lahat po yan yung ating mga gustong pondohan, yung mga increase sa salary ng ating personnel, ng ating mga guro, lahat po yun, yung plans natin to fund all those. Mahihirapan na po tayong pondohan. Paliwanag ni Alvarez, may proteksyong nakapaloob sa train law na maaari pong ipatigil ang excise tax sa petrolyo kapag naging $80 ang 3-month average sa presyo po ng krudo sa world market. Kinontra naman ng Malacanang ang panukala ni Agriculture Secretary Manny Piñol na ilipat ang bilyon-bilyong pisong pondo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program patungo naman sa programang pang-agrikultura. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, malabong paboran ng Pangulong panukala ni Piñol, lalo't marami sa mga pamilyang Pilipino ang nahihirapan dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at ng presyo ng produktong petrolyo. Sa katunayan, maaari pa niyang palawigin ng Pangulo o taasan pa ang bilang ng mga pamilyang Filipino na magiging miyembro ng 4Ps. Kinakailangan ng taong bayan ng 4Ps, lalo na po ngayong mga panahon na nagtataasan ang presyo ng bilihin. So sa tingin ko po, knowing the President, mas bibigyan niya ng prioridad ngayon ang 4Ps more than ever. Kasabay nito, nilinaw naman ni Piñol na wala siyang balak alisin ang 4Ps kundi baguhin lamang ang pamamalakad nito. We are of the same intention to help the poor. We just differed on the way it should be done. Sa kanya, okay na yung grant program ngayon. Yung sa akin, sabi ko, to contribute to greater productivity, there should be a reform in the way the money is being spent. Ang mga tinig ni Presidential Spokesman Harry Roque at Agriculture Secretary Manny Piñol. Wala naman pong nilabag na batas si Solicitor General Jose Calida sa 150 million pesos na kontrata sa pagitan ng gobyerno at ng security firm na pagmamay-ari ng kanyang pamilya. Itong sinabi ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque sa gitna ng panawagang magbityo na si Calida sa pwesto dahil po sa conflict of interest. Ayon kay Roque, base sa konstitusyon, hindi covered ng anti-graft law ang pagiging isang stockholder hanggat nakadeklara ito sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. My reading of the Constitution and the anti-graft law supports the conclusion made by the Solgen that there is no conflict of interest. No? He resigned all his corporate posts before he became Solgen, and I don't think mere ownership of stock certificates is prohibited by the Constitution. Naniniwala rin si Roque na ang parawagang pagbibitiw kay Solgen Calida ay gawa lamang ng mga taong nasaktan at naipanalo nitong co-warrant petition laban kay ousted Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Sa kagnay na ulat, hinamon si Senador Risa Hontiveros. Si Pangulong Rodrigo Duterte na sibakin at sampahan ng kaso si Solicitor General Jose Calida. Ito'y bakarang lumabas ang ulat na napunta sa pag-aaring security agency ng pamilya ni Calida ang 100 milyong pisong kontrata sa pamahalaan. Ayon kay Hontiveros, mahalagang masibak at makasuhan si Calida para maibangon ang mga nadungisang institusyon sa bansa. Nakatutok po yung aking panawagan kay Presidente na i-fire siya at kasuhan at nakatutok po yung probable na minority resolution dun po sa napaka-improper na may conflict of interest na pagkuha niya ng mga security agency contract sa loob mismo ng gobyerno. Git ni Hontiveros, sakaling sibakin si Calida ay hindi ito dapat i-recycle ng Pangulo katulad ng ginawang pagtatalaga sa ibang pwesto sa gobyerno ng mga naunang opisyal na sinibak nito. Alas 4:28 mga kasama ng Mayong Buntag. Good morning!
At kung medyo masama ang pakiramdam po ninyo sa mga oras na ito dahil sa sobrang init mga kasama, abay subukan nyo pong uminom ng Xanton Plus Herbal Capsule para mapalakas ang inyong immune system. Opo, ito po ay may taglay na antioxidant at gawa po ito sa mangosteen at malunggay. Ayan po Xanton Plus mga kasama. Hanapin nyo po yung may tatak na Doc sa Marital. Mabisa din po ito para doon sa mga may tinutubong bukol sa katawan. Kung ano man yung bukol na tumutubo po sa inyo, bukod sa pagkukonsulta sa doktor, subukan nyo po ang Xanton Plus Herbal Capsule. Ayan. Alright. Magandang umaga sa mga taga-Pila, Laguna. Sa pamuno ng ating avid listener doon, si JP De Leon. Good morning. At araw-araw nakatutok ito mga sa taga-Pila, Pansol, Laguna. parang Eman, traffic pa rin ba? Pansol. Pansol. Diyan kasi yung yung mga hot spring. Oo, maganda dyan. Pero sobrang init, mag-hot spring ka pa. Hindi, kasi therapeutic din kahit pa paano. Nakakatulong yun sa tawag dito. Nakakatulong yung mga sakit-sakit ng katawan, yung mga kasukasuan. Happy Dad Day daw. Happy Dad Day. Happy birthday kay parang Deo de Guzman. Ay! Boss Deo, good morning. Happy birthday. Happy birthday, pre, at congratulations. Kambal Aba, tignan mo naman. Kambal na lalaki. Nako. Lumabas. Nako, magsusuntukan niya paglaki. Hindi naman. Anyway, congratulations Sir Deo. At mga kasama, abangan ang mga susunod pa mga balita. Senador Laila de Lima, hindi daw pinayagan na mabigyan ng pansamantalang kalayaan at iba pang mga detalye sa pagbabalik ng Unang Radyo, Unang Balita. Oras alas 4:30 ng umaga. Ako nga pala si Ginaline Malunusan. Nang mabalitaan ko sa radyo yung Xanton Plus, hindi na ako nagdalawang isip na bumili. Ginawa ko siyang 3 times a day. Nang hindi pa nakadating ng 1 week, marami na akong naramdaman na maganda sa katawan ko. Lalo na sa pagdating ng monthly ko, magaan na yung pakiramdam ko. Lalo na sa paggaan ng puson ko at saka relax na relax ako. Kayo rin, mag-Xanton Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Their soft rock hits are played endlessly on radio. Now the night has gone, now the night has gone away. The ageless ballads of Air Supply. Here I am. Air Supply performs live at the Santa Rosa Sports Coliseum, Santa Rosa, Laguna, May 31. I'm all out of love, I'm so lost without you. Sing along with Graham Russell and Russell Hitchcock, May 31 in Santa Rosa, Laguna. Two less lonely people in the world. Tickets available at SM and smtickets.com. Air Supply live in Santa Rosa, Laguna from Ovation Productions and DZXL 558. To be what you want. Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at unang Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipanalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan.
Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan, na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay ng masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan. Naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan, upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata, nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagiang manalangin sa iyo, at ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. DZXL 558 RMN Manila, extra large sa balita at komentaryo. Kung gusto mo ng mabilis at maagang biyahe ng mga balita na agad-agad makakarating sa inyong mga tahanan, halina't sumabay sa Roro ni Rod at Ronnie sa Unang Radyo, Unang Balita, ang tambalang Roro. Sakay na! Balitang Pambansa. Unang Radyo, Unang Balita. Tuloy-tuloy ang ating mga extra large sa mga balitang pambansa. Ibinasura ng Muntinlupa Regional Trial Court ang hiling ni Senador Laila de Lima na pansamantalang makalabas ng piitan para dumalo sa graduation ng anak sa San Beda College School of Law sa Alabang ngayong 3 ng Hunyo. Sa 3 pahinang desisyon iginit ni Judge Amelia Fabros Corpus ng Muntinlupa RTC Branch 205 na hindi maaaring itratong espesyal ang senadora sa kapwa niya mga detainees. Batay pa sa argumento ng prosekusyon, ang presensya ni De Lima sa graduation ay hindi kailangan at maaari lamang makagulo sa solemnity ng seremonya. Maaari rin na magdulot ito ng banta sa seguridad ng paaralan, constituents nito at mismong lugar. Patuloy namang inaantabayanan ang hiwalay na desisyon ng Muntinlupa RTC Court Branch 206 sa hiling ni De Lima. Tiniyak naman ang Department of Natural and Resources na ligtas po o DNR
naligtas ang lahat ng records ng Land Management Bureau kasunod ng sunog na bumalot sa LMB Building sa Binondo, Maynila. Ayon kay DNR Secretary Roy Simato, kahit nasunog po mga land records na nasa gusali, nagsisilbi lamang itong backup ng mga dokumento mula sa mga regional offices. Ang mga regional office anyay kinomputerize na ang lahat ng mga records sa mga respective areas. Dagdag pa ni Simato, bumuna siya ng komite na pangungunahan ni Yusek Ernesto Adobo Jr. para i-assess ang pinsala. Payo ng DNR sa publiko na mayroong land concerns at inquiries ay tumungo po sa kanilang help desk sa kanilang central office sa may Quezon City. Umakyat na sa 57 ang namatay matapos mabakunahan ng Demvaxia vaccine. And kay Public Attorney's Office Forensic Expert Dr. Erwin Erfe, marami pang nakabimbing kaso ang kanilang isasailalim sa autopsiya para autopsiya na nakatakdang gawin ngayong linggo hanggang sa susunod na linggo. Dagdag ni Erfe, nasa 4 na kaso mula Cebu at Albay ang isasailalim na sa forensic examination ngayong linggo. 54 mula sa 57 biktima ay mga bata. Anya, ang mga napakunahan ng anti-dengue vaccine ay nakitaan ng clinical symptoms tulad ng headache, abdominal pain, fever, vomiting at diarrhea. Kumpiyansa po si Finance Committee Chairperson Senator Loren Legarda na maipapasa nila ang panukalang nagtatagda ng supplemental budget para sa mga naturukan ng Demvaxia. Ayon kay Legarda, certified as urgent ang panukala at hinihintay na lang niya ang transmittal mula sa Kamara para mapag-isa ang kanilang mga bersyon. Ang nabanggit na pondo ay bubuuin ng 1.161 billion pesos na refund mula sa Sanofi. Anyang pondo ay gagamitin para sa mga magiging pangangailangang medikal ng higit 800,000 na naturukan ng Demvaxia. Kaya gusto ko sana may tanning na ito'y dapat magastos sa ganitong panahon. Pero yung House version kasi, until it's spent. So yun pag-uusapan natin. Tiniyag ni Legarda na babantayan niyang mabuti ang paggastos ng Department of Health sa nasabing pondo para matiyag na hindi ito mahahaluan ng katiwalian. Samantala, pinagtibay naman ng Senado ang resolusyong kumikilala sa katapangan, kabayanihan at sakripisyo ng mga tropa ng gobyerno na lumaban sa Mauti ISIS Group sa Marawi City. Ito ang Senate Resolution number 746 na inihain ni Senator Richard Gordon at ng co-author na si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri. Binanggit sa resolusyon ang dakilang sakripisyo ng mga sundalo at polis para protektahan ang bansa mula sa mga terorista. Dahil sa kanilang kagitingan, nararapat lamang silang mabigyan ng mataas na parangalan. Nabatid na sumikla ang gera noong umaalaala na sumikla ang gera noong May 23, 2017 na nagresulta sa pagdeklara ni Pangulong Duterte ng martial law sa buong Mindanao. 4:41 ang magandang umaga. Good morning! Tiniyak po ng National Privacy Commission na maayos na ipatutupad po ang security measures kapag naging batas na ang National ID System. Ayon kay NPC Commissioner Raymond Liboro, suportado nila ang pagsasabatas ng panukala. Kasabay aniya ang NPC sa pagbuo ng implementing rules and regulations kapag naisabatas ang panukala. Nakikipagtulungan na ang NPC sa iba't ibang ahensya para masigurong nakalatag na mga security measures kaugnay sa storage information. Una rito'y naglaan na po ang gobyerno ng 2 bilyong piso para sa pagtatatag ng Philippine Identification System ngayong taon. At sa ating panghuling balitang pambansa, tumaas ang presyo pero bumaba naman ang kalidad ng serbisyo ng transport network company na Grab. At kay Philippine Competition Commission Chairman Arsenio Balisacan, ito'y base sa kanilang survey na bahagi ng kanilang pag-aaral sa naging epekto ng pagbili ng Grab sa Southeast Asia operators ng Uber. Hindi lang yung tumataas yung fare, kundi yung frequency rin sa duration ng pag-apply yung tinatawag na surge. Gayunman, sabi ni Balisacan, kahit na may mga pumasok na bagong CNC, hindi pa rin ito matapatan ang laki ng sinerbisyo ng Grab kaya may tuturing pa rin walang kakumpetensya ang Grab. It will take time and money to get those new service providers to acquire the base. Ang base fare ng Grab ay gaya ng sa taxi na 40 pesos.
Pero kada kilometro, depende sa layo, may 10 piso hanggang 14 na pisong singil. Nasa maximum pa rin na times 2 o doble ang pasahe ng surge rate. Ngayong araw, nakatakda muling dinggin sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang sinuspinding 2 pisong kada minutong singil ng Grab. 443 mga kasama na maing buntag. Kabay, Luzon, Visayas at Mindanao. Ikutin natin mga kasamang buong bansa para sa Ronda Probinsya. Ronda Balitang Probinsya. Unahin natin ang Luzon, magkasunod na pamamaril ng mga armadong lalaki na itala sa Masbate. Kasama mo sa Balita, Radyo Leo Barceliano ng RMN Legazpi. Naitala ang sunod-sunod na pamamaril ng mga armadong lalaki sa Barangay Buenavista, San Fernando, Masbate. Kinilalang si Nelo Almoguera E. Espinosa, 52 taong gulang laborer, at pinagabaril ito ng 4 na mga armadong kalalakihan. 2 anggulo ng autoridad ang tinitingnan. Maaaring grupo ito ng mga rebelding NPA o grupo naman ng political armed groups. Batay sa reklamo ng may bayan itong si Melly Almoguera E. Rabiso, 46 taong gulang, habang sila nag-uusap sa loob ng kanilang tahanan, biglang dumating ang 4 armadong kalalakihan at wala karakanakang pinagbabaril ang kanyang asawat. Samantala, isa rin na pamamaril ang naganap sa bayan naman ng Placer, Masbate, kung saan ay patay din matapos na ito'y pagbabarilin ng hindi pa nagkikilala namang grupo ng mga armadong lalaki. Kinala ng biktimang si Rone Cordrelon Jr., minor de edad, mangingisda, at ang pinsa naman ito na si Kenneth Cañete. Habang niya nagsasayawan sa barangay, bigla na lamang nagkaroon ng komusyon at unang pagbunot ng baril at pinagbabaril itong sina Roden Cordrelon at Osilito Condrilon sa pinangyarihan ng insidente sa sayawan sa Placer, Masbate. Ito yung Radyo Leo Barceliano sa Luzon ng Legazpi, Tatak, Arimen. Sa Luzon pa rin, kaawa-awa ang sinapit ng isang bagong silang na sanggol matapos abandonahin sa isang sementeryo sa Masin, Candelaria, Quezon. Tadtad ng kagat ng lamok at nilalanggam na ang bata nang matagpuan sa pagitan ng 2 nicho. Agad dinala sa pagamutan ng sanggol para mabigyan ng lunas, kung saan ayon sa Candelaria PNP, nasa 2 buwan pa lamang ang nasabing baby. Sa ngayon, nagsimula ng investigasyon para matukoy kung sino ang nag-iwan sa nasabing biktima at mapanagot ito sa batas. Grabe. Kalaboso naman ang dating kapitan, mga kasama ng Barangay Bararoja City. Balita po ito sa Visayas. 6 na iba pa mga kasama sa pag-aresto matapos maagtuhang nagsusugal sa 2 bahay. Kabilang sa mga inarestong naglalaro ng mahjong ay sina Abel Olmedo, Rex Casimero, Carlito Martizano at ang dating barangay kapitan si Enriquito Martizano. Nakuha sa bahay ni Martizano ang isang set ng mahjong, lamesa, upuan at mga perang pantaya. Naagtuhan naman ang mga polis na naglalaro ng tong-its sa kalapit na bahay sina Julieta Torres, Vivian de la Cruz at Elna Bukayan, kung saan na-recover din sa kanilang perang pamusta at ang isang set ng baraha. Visayas pa rin, arestado ang isang miyembro ng New People's Army o NPA sa ikinasang operasyon ng militar sa Sitio Gusnit, Barangay Pinto, Bayan ng Ilog Negro sa Occidental. Nakilalang nadakip na si Bobby Pedro, residente ng Barangay Kamindangan sa Sipalay City, na gumagamit ng pangalan na Raymark Pedro sa loob ng grupo. Si Pedro ay kasapi ng Southwest Negros Front ng NPA sa ilalim ng armadong sumayang front, kung saan nakuha sa kanya ang 9mm na baril at mga dokumento na nagpapakita ng kanilang na-extort na pera sa mga tao sa lugar. Nabatid pa na sumailalim din si Pedro sa ilang mga training ng NPA base na rin sa ilang certificate na nakuha sa kanya. Diretso naman tayo sa Mindanao. Mga paaralan po na nasa labas ng most affected area sa Marawi City bubuksan para magamit po sa pagsisimula ng klase sa Hunyo. Kasama mo sa Balita, Radyo Divina Suson ng RMN Iligan. Bubuksan sa susunod na linggo ang 47 mga publikong paaralan sa Marawi City na nasa labas ng most affected area o MAA. Ito ay upang magamit sa mga bata sa kanilang klase para sa school year 2018-2019. Noong nakaraang linggo,
tinapos ng Department of Education o DepEd ang Brigada Eskwela na pinangunahan mismo ni Education Secretary Leonor Briones. Kasabay nito ang pagsagawa ng Oplan Balik Eskwela sa Marawi sa May Amay Pakpak Central School upang i-facilitate ang kindergarten catch-up education program para sa mga bata na mag-i-enroll sa grade 1. Umabot sa mahigit 170 mga bata mula sa 39 na mga barangay sa lungsod ang nakapag-enroll sa naturang programa. Kasama mo sa RMN Iligan ng inyong Radyoman Divina Suson, Tatak RMN. Maraming salamat. Alas 4:48 na ng umaga. Good morning, DZXL Sports News. Sa palakasan naman tayo. Abay, tingnan mo nga naman Handa raw na ngayon ang Pinoy boxer na si Donnie Ahas Nietes. Daba kaharap sa ibabaw ng ring ang kababayan na si IBF Super Flyweight titleist Jerwin Ancahas. Agad Nietes, walang problema kahit sino pang boksingero ang makalaban basta't kaparehas dito ang timbang. Pero gate ni Nietes, nakadepende pa rin ito sa kung sino ang gustong makausap ng kanyang manager at promoter. Hawak din ni Nietes ang magkakaibang titulo sa minimum weight, junior flyweight at flyweight bago niya ito binitawan dahil sa pag-angat niya ng timbanga. Nanalo naman si Ancahas via unanimous decision kontra kay Jonas Sultan sa All-Filipino Fight noong nakaraang linggo. Sasabak sa rin si Nietes sa Agosto 18 laban sa isa pang Pinoy boxer na si Aston Paligte para sa bakanting World Boxing Organization title sa 115 pound. Mare, masyado kang usisera. Correct! Bungangera ka talaga. Showbiz Balita. Ang mga beshi, eto na mga kasama, ang latest sa showbiz. Hinatulang guilty si Cedric Lee sa kasong kidnapping sa kanilang anak ng aktres na si Vina Morales. Nilabag daw ni Lee ang court ruling na may kaugnayan sa visitation rights ito sa anak nila ni Vina na si Siana. Base sa resolusyon ng Mandaluyong City RTC Branch 277, sinadya ng negosyante na isama nito nang walang paalam sa aktres ang sariling anak. Dahil dito'y pinagmumulta ng korte si Cedric maliban pa sa moral at nominal damages, nagkakahalaga po ng 50,000 yung multa rito. Mistulang nabunuto naman ang tinig si Vina dahil sa natapos na po ang kaso laban sa dating kinakasama nito. Mantangin mo, no? Pag menor de edad, kahit anak mo pa, hindi mo basta-basta po pwedeng makukuha yan at ilabas. Lalo na kapag ang ruling sa nanay lang yan. Hindi talaga pwede. Samantala ngayon pa lamang pinagpaplanuhan na daw ng pop singer na si Kylie Minogue na gawing magarbo ang pagdiriwang ng kanyang 50 taong karawan. Nais ni Kylie na isagawa ito sa London kung saan nakabase naman siya at hangad niya na makasama ang mga kaibigan at kapamilya nito. Umaasa naman si Kylie na makakadalo ang lahat ng kanyang inimbitahan sa gagawin nitong kakaibang party. Ano kaya yun Matatanda na pansamantalang tumigil si Kylie sa kanyang career kung saan ilan sa mga pinasikat itong kanta ay ang I Should Be So Lucky, Can't Get You Out of My Head at marami pang iba. DZXL Balitang Ibayong Dagat. Pinagkalooban naman ng French citizenship ang isang Malian migrant matapos pong masagip ang isang 4 na taong gulang na bata sa pagkakahulog po mula sa ika-4 ng palapag ng gusali. Mismong si Pangulo na Emmanuel Macron ng France ang nagbigay po ng paggawad kay Mamoudou Gassama. Bukod sa French citizenship, inalog din si Gassama sa Paris Fire Brigade. Ginawaran ni din si Gassama ng certificate at gold medal dahil sa ginawa nitong kabayanihan. Nabatid na nagtrending po ang kabayanihan ni Gassama sa pag-akyat nito sa gusali para mailigtas ang batang nakabitin. Ay, pala yun, Napanood ba yan? Sa Facebook. Sabi, ala Spider-Man. Kawawa yung bata, muntik na, Sinusulong naman ng European Union ang panukalang ipagbawal na ng tuluyan ang paggamit ng plastic. Napaloob sa panukalang hindi paggamit ng straw, cotton buds, mga kutsara at tinidor na gawa sa plastic, balloon sticks at drink stirrers.
Kukolektahin na rin ang mga plastic bottles para ito ay ma-recycle pagdating ng 2025. Kinakailangan pa ito na aprobahan ng 28 member states at ang European Parliament bago ito ipasa. Public Service sa DZXL 558. Mga kasama, narito na po ang sentro serbisyo sa umaga sa madaling Ayan ba yung bed nun? Pinulot ko lang, pasensya na. Hindi ko pa narinig. Pansamantala, mawawalan po ng kuryente ilang lugar sa Santa Rosa City, Laguna, Valenzuela, Pasay at Quezon City. Alas 9 po ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, walang kuryente po sa ilang bahagi ng barangay Don Jose sa Santa Rosa City, Laguna dahil sa reconductoring ng primary lines na o sa may United Boulevard. Alas 10 naman ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw ng Miyerkules, brown out naman po silang bahagi ng barangay Paso de Blas at Carumay West sa Valenzuela City dahil sa pagpapalit po ng lumang poste sa may Paso de Blas Road at Dr. M. Laurel Street. Alas 11:30 ng gabi ng gabi umaga. Alas 11:30 ng gabi to hanggang alas 5:30 ng madaling araw ng Miyerkules. Wala namang kuryente silang bahagi ng Apollo Street hanggang Airport Road, kabilang po ang Don Carlos Village dahil po ito sa line reconductoring works sa Back 1-11 Drive. Alas 11 ng gabi o alas 11 ng gabi. Ano to, gabi umaga? Alas 11 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga ng Miyerkules, may power interruption sa ilang bahagi po ng barangay Bagong Pag-asa at Santo Cristo sa Quezon City dahil naman ito sa line construction at reconductoring works sa mga nabanggit na barangay. Hindi pa na po kayo ng kuryente sa power bank. Cellphone lang mo. No. Cellphone lang makikinabang para doon. Para makapag-Facebook kayo. At may paggalat niyo, brown out dito sa amin. Magla-live kayo sa Facebook. Bambira na yan. Ngayon, pag talagang lobat yung cellphone, talagang kulang yung araw Kasi hindi nakapag-post, hindi nakapag-selfie, groupie. Kasi yung cellphone bukod sa komunikasyon, abay nako, status symbol na rin. Ginagamit din ng karamihan pampalipas oras mga kasama sa pag-Facebook. O kaya sa games. Yung iba naman games. Yung mga nakakasakay ko sa speaking of Facebook, yung Facebook pala ngayon, stricto na. Hindi ka po pwede basta-bastang magpo-post na may kaugnayan sa politika. Okay. Especially during during election. Yung mga... Kasi nakita ko nung naobserbahan ko nung barangay, di ba? Ang daming pinos, diyan ginawa nila yung mga nangangampanya. So ngayon, nawala. Ngayon isasalang yan ng Facebook at dapat pag pinost ninyo, dapat nakalagay din kung sino ang... May bayad na, parang gano'n, magbabayad na. Yun lang. Tapos, may ipopost mo siya, pero ikakat ng Facebook, sisingilin ka, gano'n. Yun lang. May bayad na rin. Barangay, Facebook, ang tawag dito, ang barangay mo buong mundo. Kakampanyahin mo. Siyempre, dahil ang dami talagang miyembro. Sa bagay, sa Facebook. Ultimong sa pamilya mo, halos lahat miyembro ng Facebook. Mga kasama, ang tabayanan ng iba pang extra large sa balita at informasyon, huwag niyo kalilimutan. Kami po ay napapanood nyo ng live sa aming official FB page, RM News Nationwide, The Sound of the Nation. At ganoon din po sa YouTube, DZXL 558 live stream. Kaya pala hindi ko makita, nawawala yung 558. Napapaltan ko ng Manila At sa website namin, www.rmn.ph. And of course, kung kayo'y mayroong nais na iparating at gusto makiisa sa aming hundahan, mag-text lang sa 0921-431-1044. Anong tanong mo? Tataas na naman yung gasolina. Oo nga, ano ba ito? Ano nangyayari sa atin? Sinasabi ng gobyerno, wala daw po silang dyan, kinalaman. Totoo naman, kasi dahil yan sa world market. Pero may nagsasabi, kanina, hindi ko maalala kung saan ko nabasa,
na nakailang baba na rin sa world market. Nakakapagtaka, bakit dito sa atin mataas pa rin. Anong nangyayari? Kaya dapat medyo... Bakit? Sino nagsabi sa inyo? Kasi sa isang post na tataas na naman, Kaya di nga maintindihan bakit ganito. Kung, sa Facebook, baka fake news yan. Fake news yan. Well, tingnan natin kung ano mangyayari. Kaya lang, siguro dapat na talagang mag-imbestiga ng malaliman nitong ating Department of Energy. Kasi, kahit siguro ikaw, hanggang ngayon, ako hindi ko magets o mabagal lang talaga ako or slow lang talaga ako kasi hindi ko naman, hindi ka mas slow. Hindi ko maintindihan nagtaas ngayon. Tapos ang sabi nagtaas daw ngayon sa world market. I mean, ito yung presyo ng produkto petrolyo. Nagtaas ngayon sa world market. Tapos bukas mataas na yung presyo nila. Ano yung yung kanilang yung kanilang produktong petrolyo bukas bago na galing sa may explanation diyan Yung mga oil companies, yung mga kumpanya ng ng langis dito. Kung bakit agad-agad mabilis yung pagtaas ng presyo sa kanilang produktong petrolyo. Pero may mga gasolinahan po nagbibigay ng diskwento. Yung Phoenix kanina nagsabi bibigay din ng 5. Mayroon silang mga siguro mag-ano na lang po kayo, no? Kumbaga, take advantage? Oo. Samantalahin yung ganong offer? Samantalahin na lang. Tingnan mo medyo naman may gasolinahan na malapit sa inyo, dinadaanan po ninyo na nagbibigay ng magpakarga na po kayo ng marami. Baka magaya ito doon sa nangyari dyan sa may EDSA. Malapit sa Balintok, ang haba-haba ng pila. Pero hindi, promo nila yun. Kasi anniversary yata nila. Pero, ang tanong ko lang gano'n bakit ang Phoenix makakapagbigay ng 5 pesos na discount sa lahat ng mga motorista? Sa gasolina 5 peso ba? 5 piso. 5 piso. Sa lahat ng araw-araw? Mega Manila lang. Mega Manila lang. Walang nabanggit kung ilang araw, pero ang sabi doon sa istorya ay 5 pesos. Talaga? Sa Mega Manila, lahat ng motorista at gasolina ito. Kung ito'y kaya ng Phoenix, bakit hindi kaya ng iba? Tama. Di ba ga? So, mamaya, buklatin lang natin So, ito, sabi, nangako Phoenix, Petroleum Philippines, magbibigay sila ng 5 pisong diskwento kada litro sa gasolina para sa lahat ng mga motorista sa Mega Manila. Magbibigay pa lang. Magbibigay pa lang. Kailan yan mag-umpisa? Sana bukas. Dahil ma-increase ngayon. Simula na bukas. So, sa lahat ng Phoenix, station. Phoenix daw. Okay yan Maganda yan. Opo. So anyway mga kasama, ganap na po 5:00 ng magandang umaga. Sa tingin ninyo, abay dapat ba munang itigil itong train law? Dahil sa sobrang pagtaas po mga kasama sa presyo ng gasolina, isama mo pa yung excise tax na nakapaloob sa train law, abay mas lalo mga kasama, lumulobo po yung presyo ng gasolina na ang epekto din ng pagtaas po ng presyo sa mga pangunahing bilihin. Yung sardinas, 50 sentimos daw. Pero ewan ko lang kung... Pero hindi naman train na yun. Hindi naman sa train or excise tax dahil doon sa thin plates na tumaas din sa world market. Mayroon pa rin yung may kinalaman pa rin dyan yung... Para sinapalusot na lang yan. Opo. Gaya po ng panawagan ngayon ng... iba't ibang grupo mga kasama, suspindihin daw muna yung train law or kung ayaw nyo suspendin, taasan nyo yung sweldo, taasan nyo yung minimum wage. Yung iba'y humihingi rito ng 750. Yung ilan naman 800. Meron pang isang grupo 1,200. Abay sobra naman kayo. Magsialisa na yung mga negosyante sa ating bansa. Saan uhugutin yung mga negosyante yan? Kaya nga. Sige nga po, text po kayo mamaya sa 0921-431-1044. At sa Globe ay 0956-802-6425. At tumawag sa 882-2371-76 at 78. Mga kaisama, pag kayong alis, magbabalik ang Unang Radyo, Unang Balita. Oras, 2 minuto, baka rin pasang 5 ng umaga.
Isang makabuluhan, makatao, makatotohanan at may mapagkalingang serbisyo. Kababaihan. Ihahatid sa sambayanang Pilipino ng Biserbisyong Leni. Problema sa pamilya, problemang legal, problema sa serbisyo ng gobyerno, problema sa lipunan at iba pang suliranin ng mga Pilipino. Didinggil at aaksyonan mismo ng Biserbisyong Leni sa RMN, Radyo mo nationwide. Napakalaking bagay po na kahit sa maliit naming paraan, nabibigyan namin kayo ng pagkakataon na parang maramdaman para po matulungan namin. Ihahatid ng pangalawang pinakamataas na lider ng bansa, ang nagsisilbing nanay ng sambayanan, si Vice Presidente Leni Robredo, kasamang batikang broadcast journalist na si Eli Saludar. Linggo, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito sa Biserbisyong Leni sa RMN. DZXL 558 RMN Manila. Extra large sa balita at komentaryo. Extra large sa tugtugan at extra large sa serbisyo publiko. Maiinit at sariwang mga balita kasama sa inyong paggising. Mga pangyayaring dapat mong malaman at tutukan. Gising na! Balita na! Unang radyo, unang balita. Kasama sina Radyoman Ronnie Ramos At Radyoman Rod Marcelino. Gising na! Balita na! Unang radyo, unang balita. Alas 4 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Sa DZXL 558. Tayo na sa ikalawang oras na ng ating programa. Samantalay, balikan muna natin ang ulo ng mga balita ng ating pinagsaluhan kanina. Bago tayo magtuloy-tuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa ito. Ako pa rin po si Radyoman Ronnie Ramos. At Radyoman Rod Marcelino. Darito po ang DZXL Headlines. Paano ka lang bang sa Moro Basic Law sinertipikahang urgent ni Pangulong Rodrigo Duterte? Ease of Doing Business Act naman pinirmahan na po ni Pangulong Rodrigo Duterte. Listahan ng mga kumpanyang sangkot sa illegal contractualization ibinigay na kay Pangulong Rodrigo Duterte. Government Corporate Council Rudolph Philip Jurado abay sinibak po ni Pangulong Rodrigo Duterte. Bagong seri ng oil price increase ipatutupad ngayong araw. Presyo naman ng asukal abay tumaas. Department of Trade and Industry inaprubahan ang 50 sentimong dagdag presyo sa dilatang sardina. Plano ni Agriculture Secretary Manny Piñol na ilipat po yung bilyon-bilyong pisong pondo ng 4P sa mga programa ng kagawaran kinontra ng Malacanang. Department of Environment and Natural Resources bubuo na ng komite para sa assessment ng mga pinsalang iniwan ng nangyari sunog sa Land Management Bureau sa Maynila. Bilang ng mga namatay matapos mabakunahan ng Demfaxia umakyat na po sa 57 base sa datos ng Public Attorney's Office. National Privacy Commission tiniyak na maayos na ilalatag ang security measures kapag naisa batas ang panukalang National ID System. At Transport Network Company na Grab pa mga kasama bumaba ang kalidad ng serbisyo ayon sa Philippine Competition Commission. Totoo po yan. Ang hirap mag-book sa Grab. Araw-araw ay ano, hindi araw-araw, mayat maya ay yung nakakulay pink. Yung pagbubuk pula ba o pink? Pula. Oh, pula yun. Tapos ay mataas yung demand. Tapos mahal, doble. Ay walang dyong yan. Sobra na kayo ha. Masyado na sinasabantala yung sitwasyon. Mga balitang Metro at balitang Police. DZXL Police Blatter. Balitang Police, inaalam na ngayon ng mga otoridad kung ano ang naging dahilan ng pagkamatay na isang preso sa loob ng detention cell ng Novelita Police Station sa Novelita, Cavite. Ang Region 4A Director Police Chief Superintendent Guillermo Eliazar nagpapahinga sa kanyang selda ang biktimang si Gilbert Guhit nang makita ito ng mga kapwa preso na nahihirapang huminga. Matapos nito, biglang nawala ng malay ang biktima kaya't agad na tinawag ang naka-duty jail guard. Mabilis naman ay sinugod sa Kawit Kalayaan Hospital ang biktima ngunit idineklara din itong dead on arrival. Mga Pinoy sa southern coast ng Amerika abay pinag-iingat ng DFA. Kasama po sa balita Radyoman Angel Rongelio.
Inabisuhan ng Department of Foreign Affairs sa mga Filipino sa southeastern coast ng United States, partikular sa Florida, Alabama at Mississippi na magdoble ingat kasunod na rin ng pag-landfall ng Tropical Storm Alberto. Ayon sa Philippine Embassy sa Washington, D.C., nagpalabas na rin sila ng warning sa ating mga kababayan at pinapayuhan ang mga Pinoy na manatili na lamang sa loob ng kanilang tahanan hanggat hindi pa nakalalabas ng bansa ang bagyong Alberto. Sa datos ng ating bahala sa Washington, merong 179,647 na Filipino sa nabanggit na lugar kung saan 151,000 mahigit ang nasa Florida, 14,409 ang nasa Tennessee, 8,244 sa Alabama at mahigit naman 5,000 sa Mississippi. Inilunsad din ng hotline 1202-368-2767 sa kasakaling may emergency situation. Inaasa magdadala ang Tropical Storm Alberto ng flash floods, storm surge, strong winds at maging ng mga tornado. Para sa DZXL 558, ang radyo mo na extra large sa balita, kasama mo sa DFA, Radyo 1 Angel 1 Kilio, Tatak, Aremen. Samantala, patay naman ang isang hold-upper sa sinagawang follow-up operation sa Muntinlupa City. Para sa detalye, kasama natin Radyoman DK Zarate. Mabilis na binuwi ng buhay ang isang hold-upper matapos makipagbarila sa mga pulis sa PNR site, Alabang, Muntinlupa. Ayon kay SPD Director Police Chief Superintendent Apolinario, nakatawag agad ng mga otoridad ang biktima na si Joanna Saison, 37 years old na isang cellphone dealer. Matapos nga makuha yung bag na tumakas itong mga sospek patungo sa Barangay Bayanan at sila ay nakasakay sa motorsiklo pero naharang ng mga otoridad. Sa enkwentro, patay itong isang hold-upper habang nakatakas naman ang kasabot niya. Samantala, dito sa lungsod ng Quezon, dead on the spot ang dalawang hold-upper matapos ding makipagbaril-ngilan sa mga pulis sa Kalinisan Street, Barangay Batasan Hills, Quezon City. Ayon sa QCPD, nagkaroon ng habulan matapos kamang biktima itong dalawang sospek na nakasakay sa motorsiklo. Sa palitan ng putok, nasugatan naman ang isang pulis na nakilalang si PO1 Julius Reyes. Sinabi ng QCPD na ang dalawang hold-upper na kanilang napatay ay sangkot din umano sa pagnanakaw ng motorsiklo. Follow-up report, Radyo Mantis, Sarate, Tatak Armen. Mga kasama, Unity Ride para sa pagbabago inilunsad naman sa Samal, Bataan. Kasama mo sa Balita Radyoman Mike Sigaral ng Armen, Bataan. Nagkaisa ang iba't ibang sektor nitong Sabado sa paglulunsad ng Unity Ride para sa Pagbabike Go o Pagbabago, isang kampanya sa pagsuporta sa anti-illegal drugs war ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Pinangunahan ito ng Samal Municipal Government, katuwang ang Bataan Police Provincial Office sa pamumuno ni Senior Superintendent Marcelo Dayag at Samal Chief of Police, Chief Inspector Emilito de la Cruz. Ayon kay Bataan PPOPD, inilunsad ito para makakalap ng karagdagang pondo para sa pagmimintina ng kanilang bahay pagbabago sa nabanggit na bayan. Ang kinitang pera ay idodonate sa bahay pagbabago o Drug Reformation Center sa bayan ng Samal, Bataan. Para sa DZXL 558, ang radyo mo na extra large sa balita, kasama mo sa Bataan, Radyoman Mike Sigaral, Tata, Arimen. Samantala, More Islamic Liberation Front nagluluksa matapos malagastan ng 9 na miyembro noong Sabado. Para sa detalye, Radyoman Amir Sinsuwat ng RMN Cotabato. Ikinalungkot ng Moro Islamic Liberation Front ang sinapi ng 9 nilang miyembro matapos na sila ay mapatay sa sinagawang operasyon ng motoridad sa bayan ng Matalam, North Cotabato, Sabado ng madaling araw. Para kay Ginoong Bonalhak, ang tagapagsalita ng Bangsa Moro Islamic Armed Forces ng MILF, naging karumal-dumal ang sinapi ng 9 na miyembro ng BIAP MILF na nasawi sa sinagawang search warrant ng mga otoridad sa Sito Biao sa Barangay Kilada sa bayan ng Matalam, Cotabato. Sinabi pa ni Von Alhak, wala man lamang koordinasyon sa kanilang ceasefire committee, ad hoc joint action group o ADJAG at sa iba pang mekanismo ng peace process sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng MILF. Wala anyang kalaban-laban na pinagbabaril ang mga nasawing miyembro nila dahil dinisarmahan ang mga ito bago naganap ang pamamaril. At yan ang report, Amir Sinsuat, ang inyong radyoman ng DXMY RMN Cotabato.
Sa kulungan naman ang bagsak mga kasama ng isang motorcycle rider matapos na lumabag sa batas trapiko at mahulihan pa ng ilegal na droga. Kinilalang sospek na si Jason Valenzuela, 21 anyos, residente po ng Lupang Pangako, Payatas, Quezon City. Ayon kay Police Superintendent Joel Villanueva ng QCPD Station 10, nagsasagawa ng oplansita ang kanyang tauhan ng parahin po ang sospek dahil sa hindi pagsusuot ng helmet. Abay matapos inspeksyonin, nakita sa pag-iingan ni Jason ang pakete ng hinihinalang shabu. Inabi naman ng sospek na kanya ang shabu pero itinangging ibinebenta niya ito kung saan ayaw niyang sabihin kung saan niya ito nabili. Natatakot siguro makabalikan siya. Yan ang isa sa mga rason kaya hindi matapos-tapos yan. Makalipas ang alas 22 oras, napula din ang sunog sa nangyari sa Plaza Cervantes, Binondo, Maynila. Nagsimula ang sunog sa ikapitong panapag ng gusali ng Land Management Bureau ng DNR pasado alas 12 ng hating gabi noong isang araw hanggang sa kumalat ito sa iba pang building. Alas 10:30 naman ang gabi nang ideklarang fire out ang sunog kung saan naabos sa nasabing insidente ang mga titulo ng lupa at iba pang mahalagang gamit at dokumento ng Land Management Bureau. Sinabi ng DNR na hindi bababa sa 100 milyong piso ang pinsala sa kanilang pasilidad, lalo na't natupok ang bago at mga moderno nilang gamit. Nadamay din sa nasabing sunog ang building ng BPI, isang condominium at Juan Luna building kung saan nag-oopisina ang National Arts of the Philippines. Magkasunod naman na namatay mga kasama ang dalawang preso ng Manila Police District Station 3 sa Santa Cruz, Maynila. Hinihinalang kapwa may sakit bago pa man na aresto at makulong sa mga maliliit na kaso ang mga nasawing sina Charles Pismot Dionisio at Daniel Leonarda. Sa ulat, nahirapang huminga si Dionisio habang nasa loob ng selda kaya dinala siya sa pagamutan subalit namatay habang ginagamot. Bago si Dionisio, una na pong isinugod sa parehas na ospital si Leonard dahil sa matinding pagsusuka at nahihirapan ding huminga. Nagtagal pa ng halos kalahating araw si Leonard, subalit binawian na rin ang buhay ilang minuto matapos mamatay si Dionisio sa nasabing panggamutan. Lumalabas naman sa investigasyon na heat stroke ang posibleng sanghipo ng pagkamatay ni Dionisio habang si Leonard ay hindi na kinaya ang kanyang sakit. May sakit ka at pagkatapos siksikan sa loob ng kulungan. Talagang delikado yung sitwasyon ng mga preso dyan eh. Yung isang nabalita na namatay na nakapila sa LTO. Ano kaya nangyari doon? Namatay pero wala pang follow-up eh. Samantala natin naman ang Bureau of Immigration sa Clark International Airport sa Pampanga. Isang puganting Korean national na wanted sa Seoul at kasalukuyan nag-ooperate ng prostitution ring sa bansa. Kinilala ni OIC Deputy Commissioner at BI Port Operations Division Chief Mark Red Marinas ang suspect na si Hong Yong at ito'y 4 na taong gulang. Dinala si Hong Yong sa detention facility ng BI sa Camp Bagong Diwa, Taguig City habang inihahanda ang deportation laban sa kanya. Ang nasabing Korean national ay sangkot sa sexual trafficking ng mga turistang Koreano kung saan naniningil ito ng 200,000 won sa kanyang mga kliyente bilang paunang bayad. At dyan natin mga police at Metro News. Oras mo na 15 minutos, makalipas po ang alas 5 ng Maayong Buntag. Good morning! Nag-Santon Plus ka na ba? Kung hindi pa mga kasama, subukan po ang Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili lamang dito po sa aming himpilan. Ito po ay mabisa para doon sa mga may bukol sa katawan. Iba naman yung normal na bukol na pero may mga bukol na hindi normal, mga kasama sa tingin ninyo, yan po isang cyst. Subukan nyo pong uminom ng Santon Plus. Pwede din daw ito para sa mga may UTI. Yung may prostate, mga kasama. Uy, pati prostate? Pwede. Pwede ito. Sa mga may, diabetes, yung mga diabetic dyan. Opo, subukan nyo po ng Santon Plus Herbal Capsule. At hanapin nyo po yung may tatak na Doc Samaritan kasi may sinasabi nga nila na may kumakalat na peke daw po ng Santon Plus. Hindi ba yan okay din ba yan sa constipated? Yung mga ganyan. Pwede din siguro. Hindi kaya sa laxative. Baka naman mamaya pagka constipated ka, mayat masakit ang tiyan mo. Mahirap naman yun. 5:16 in the morning. Good morning! Whether dry or wet, dapat ikaw ay prepared. Narito ang weather update. Sheila Cruz ng Pag-asa, mga kasama. Sheila, good morning.
po, good morning po sa inyo at sa ating mga tagapakinig. Sa kasalukuyan po, wala naman po tayong binabantayang low pressure area. Intertropical convergence zone ang magdudulot ng kalat-kalat ng mga pag-ulan at pagkidlat, pagulog sa buong Visayas at Mindanao. Partly cloudy to cloudy skies naman po ang mararanasan dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi po ng Luzon, maliban na lamang sa mga panandaliang buhos ng ulan sa dakong hapon o gabi, dulot po ng mga localized thunderstorms. Dito po sa Metro Manila, inaasahan pa rin po natin ang mainit na temperatura at ang forecast temperature ay nasa pagitan ng 26 to 35 degrees Celsius. Philippine Standard Time, 5:17 ng umaga at yan po ang latest mula po dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po Sheila Reyes, magandang umaga po. Thank you very much, Cheng. Thank you. Ganon pa rin mga kasama. Mainit. Mas lalong tumitindi yung init. Kaya ingat po tayo. Alright. Okay. Sige, dito muna tayo mga kasama sa ulo ng mga balita naman sa mga pahayagan. Kayo dyan! Unahin natin ang People's Journal, Everybody's Newspaper, Duterte to Bahrain, stay OFW's execution. Sa remate, dyaryo ng masa. Dyaryo, kayo dyan! Yusek Antipoda, original files intact sa regional offices publiko, kinalma sa LMB Fire. Dyaryo, Abante kayo tonight, mabilis sa balita mga kasama, mag-asawang mayor. Kong Robes ay kinasuhan ng murder. Presyo ng sardinas tumaas ng 50 sentimos. Dyaryo! Ayan ang mga ano. Ito yung mga sa Abante tonight to. Sa balita naman, pinrangka ng Malacanang, 750 minimum wage, hindi uubra. Dyaryo, kayo dyan! Sardinas ngayon, 12 ba? Yung sardinas? 13. Ay, yung 13 ay Spanish sardines. Mas mura yung ordinary. Spanish pala, ayaw mo ng sardinas, yung mackerel. Hindi, masarap yung mackerel. Masarap yan, lalo na yung... Pero yung ordinary lang. Oil. Talagang Spanish. Yung tomato sauce. Ang Spanish kasi mahal dahil yung ginagamit nila dyan, olive oil, di ba? Kaya mahal. Pero... mga 12. Yan. Yung sardinas, ordinaryo lang. Ay, mali pala. 17 pala yung Spanish sardines, 17. Mga 12 siguro yung sardinas. Ako paborito ko yung sardinas pero minsan din hirap magkano. Walang malapit. Sa Abante 12 yung sardinas. So pag mga kasama tataasan po ito ng 50 centavos at 12.50 na. 12.50 na. 12.50. Yun yung wholesale. Di pag retail, mga 13.50 yan. Hindi, 12. Sa tindahan na yan. Sa tindahan na yan. 12. Okay. Dyaryo, kayo dyan! Sa Abante, una sa balita, Jollibee, Dole, PLDT, MVP o Dole. PLDT, MVP, pinakamalupit sa Endo. Dyaryo, kayo dyan! Bulgar, boses ng Pinoy, mata ng bayan, sangkot sa illegal na kontraktualisasyon. Dole, top 20 pasaway na kumpanya na Bulgar. Dyaryo, kayo dyan! Tuwang-tuwa rito yung mga empleyado. Yung Dole yan, Dole, doon sa, yung pinya. Yung Dole na kumpanya. Hindi yung Dole. Yung Dole to, sangkot sa ibinulgar ng Dole yung mga pasaway na top 20 na kumpanya, Department of Labor and Employment. Wala namang hindi naman kasama yung Dole rito sa mga pasaway. Yung sa sa Malay-Balay. Malay-Balay? Talaga ha? Okay. Ang top number 1 dito yung Jubilee. Pati nga hotel at hospital tama lang ito kasi matagal lang alam mo yung mga empleyado sobrang pagod na sa kakapunta sa Department of Labor and Employment para magsampa ng reklamo pero wala namang nangyayari ngayon. Tapos matag dito. Pagdating mo doon, pagod na pagod ka, sasabihin sa iyo, denied. Sa Philippine Star ngayon, dyaryo ng disenteng masang intelihente. OFW ililigtas sa bitay. Duterte aapila sa hari ng Bahrain. Ayon kay Sap Bongo. Dyaryo, kayo dyan! Sa broadsheet naman, The Manila Times, Jubilee. Ang Jollibee, mga kasama, Jollibee, Dole top violators. Dyaryo,
kayo dyan! Yung mga fast food, talagang ano ba, sinusunod talaga nila? Yung, yung mga panuntunan sa labor code. Contractual yan. Hindi, kasama na yung contractualization, nasa labor code pa rin yan. Yung paano to, hindi lang naman, pag nilabag mo yung contractualization, lahat ng karapatan ng mga empleyado, nilabag mo na rin, di ba? Tama yan. Oo. Ha? Malinaw na sa batas. Na. Kung ang trabaho mo ay necessary at least oo. sa business, yung tinatawag nilang employee-employee relationship. Na pagka mahalagang papel na ginagampanan doon sa kumpanya. Kung may employer-employee. Yung mga food server. alang-alangan namang wala silang food server. Tama. Yung manager mag-isa. Kaya kung siya may-ari mag-ano. Sana lang mag-serve. Sa The Philippine Star naman, DOF o Department of Finance, no suspension of excise tax on fuel. Dyaryo kayo dyan! Sa The Manila Bulletin, oil prices up anew today. At Philippine Daily Inquirer, House bill sets 750 pesos daily minimum wage. Dyaryo kayo dyan! Yun lang sa akin, opo. Wala na rin. 5:22 mga kasama ng magandang umaga. Balikan lang po namin ang aming tanong. Kung kayo ho ba ay sang-ayon na suspindihin muna ang train law. Kaya naman sinasabi yung Department of Finance kailangan ng isa pang batas bago ito masuspindi. Ang sinasabi ng Department of Finance din, may dagdag ko lang dyan, no? Kung yung mararapatin partner, hindi po pwedeng suspindihin yan. Bukod sa kailangan ng batas, para yan ay itigil muna, abay maapektuhan rin rito yung mga yung pinangako ni Pangulong Duterte na yung pulis ngayon nag-e-enjoy na sa sobrang taas ng sweldo. Yung increase din sa sweldo ng sundalo at yung nakaambang increase sa sweldo ng mga guro. Paano na lang ang mga yan? Plus, yung iba pang mga programa at proyekto ng kasalukuyan at administrasyon. Bakit mga kasama? Binawasan po yung buwis sa mga tumatanggap ng 21,000 and below. Tama yan. Opo. So yan po ang nangyari dyan sa train law. Kaso nga lang, mukhang hindi rin nagkaroon ng magandang epekto sa iilang mga produkto. Especially mga kasama sa produktong petrolyo dahil nga rito sa ipinataw na mataas na excise tax. Yung iba nga yung ibang komento doon sa isang site ng social media, sabi nga nila dito nga kami sa Canada ang mahal-mahal ng aming mahal-mahal ng aming sa ibang bansang fuel, mahal ng gastos. At pero mataas yung mataas yung tax ibang bansa. Di ba? Parang wali. Dahil sa inyo saan ka ba? Sa Bahrain? New York. Sa New York. Sa New York. Tapos. Kumusta naman yung doon? Yung buwis? Mataas? Pero nararamdaman ng tao. Nararamdaman. Sa pamamagitan ng serbisyo na ibinaba. Libreng edukasyon, no? Yung healthcare nila. Yung healthcare, maganda. Yung mga senior nga doon, dito, yun naman ang mataas yung kanilang pension. Train law na yan, kung babasahin mo, yan naman ang plano ng presidente dyan maghintay-hintay lang. Ang daming atat na atat Gusto nang mawala yung presidente. Agad-agad. Sinisira dahil dyan sa train law na yan. Retiro, talagang retiro. Talagang yung retirement mo na i-enjoy mo. Ganon, tama yun. Mas maganda yung ganong senaryo. At dahil dyan mga kasama sa nangyayari sa ating bansa ngayon, pati yung presyo po ng asukal tataas na rin sa merkado. Naku. Tumaas na nga na 5 piso. Tumaas na. Pero sabi ng Department of Agriculture, hindi naman dahil nagkaroon ng shortage. Na-delay kasi. Dahil ang nagkulang ay hindi yung supply ng tubo o ng asukal, kundi yung mga trabahante. So, walang nagtatrabaho ngayon. Sa pang problema gusto ni Manny Piñol, yung pera ng 4-piece ilalagay sa agriculture. Ako, mahirap yan. Ay, ang problema, sino pa kaya magtatrabaho ngayon sa sakahan, liban doon sa mga kasalukuyang mga magsasaka. Yan ang hirap din minsan sa atin. Pero balikan ko yung sa abroad, di ba? Ang taas ng tax, ang taas ng but on the other side, kung bagamat nararamdaman ng mga mamamayan
yan doon, lalo yung sinasabi ni Sir Willie na kung retired ka talaga, ramdam mo yan. Ang isang ginagawa nila doon, magtipid. Kailangan nilang gamitin yung kanilang pera wisely. Hindi yung kakunti na nga yung pera mo, kung ano-ano pang bibilhin mo. Siyempre, saan ka ba pupunta yan? So, sasakit ang ulo mo para maghanap ka ng pandagdag. Rereklamo mo ngayon kung sino-sinong bibintangan mo. Bibintangan mo yung train. Bibintangan mo yung maliit na sweldo. Alam mo na maliit na sweldo mo Pwede mo pagkasahin na lang. Pero talagang may epekto yan pa rin, Ron. Oo naman. Hindi naman natin idinidina yan. May epekto talaga. Sabihin mo, magtitipid ka, pero ramdam mo yung epekto ng pagtaas sa presyo ng mga bilihin. At maging ang Malacanang nararamdaman na rin, kaya nga magpapatawag ng cabinet meeting sa June 11. Especially sa budget mo. Kung dati-rati yung budget mo sa isang araw 200 lang. Pag halos lahat ng mga produkto nagkaroon ng increase, yung 200 mo magiging 400 na yan. 400 pesos na ang magiging budget mo sa araw-araw na gastusin. Okay. So, tanong, dapat na bang suspindihin ang train law o hindi? Yan. Kaso so, text lang. Kaso nga lang may epekto din mga kasama, no? Pag sinuspindi ninyo yung train law. Ang dami di ba ga? Kaya, tama yung sinasabi mo, dapat mga kasama, i-monitor na maigi ng gobyerno ang ilang mga establishments rito, baka yung iba ay nagsasamantala lang mga kasama, hindi naman siguro ganong kaapektado yung epekto mga kasama ng pagtaas ng produktong petrolyo, pero dahil sa alam nila lahat tumataas, baka nagte-take advantage lang din sila. Alam mo naman dito sa atin, diba? Mga kasama, sinasamantala. Mahilig po tayong sumabay kung ano yung uso, especially pag sa kapakanan, at dapat ito ay negosyo, sumasabay na rin. At dapat ito ay mabantayan din. So tama maganda magkaroon nga ng itong plano ng Pangulo na magkaroon ng cabinet meeting bagamat sa June 11 pa. Pero siguro sinabihan na rin sila na by June 11, ngayon pa lang pinaghahanda na sila sinasabi na yung mga measures, anti-poverty measures. Yung mga paraan na pwede lang gawin. Pwedeng gawin. Sabi mo nga kanina, magtataka ka. Yung Phoenix, ibang oil company. Habang patuloy na tumataas po yung presyo ng gasolina, bakit yung ibang mga gasoline station nakapagbibigay pa po ng diskwento? 5 piso, yung ilan dyan, 150, 1 peso and 50 centavos. Yung na kung tutusin, yung discount na 5 piso ay way above dun sa doon sa increase ng produktong petrolyo. Although sa kabuuan, umaabot na siguro na 10 piso na lahat-lahat, including train law, pag pinatupad yung increase ngayon. So humigit kumulang 10 piso na yan ngayong araw na ito. At yung discount na 5 piso na ibibigay ng Phoenix, saan nila huhugutin yun? Paano nila nagagawa yun? Kasi una, ang Phoenix ba may sarili ng refinery? Nag-aangkat pa rin yan. Kasi kung nag-aangkat din lang, lahat yung galing sa ibang bansa, wala tayong sariling rito, 'di ba? Produktong petrolyo. Meron ng refinery, yung Shell, merong refinery dito. Dinadala dito bunker fuel na dito na nila pinaprocess yan. Yung mga langis. Pero yung Phoenix, Flying B, Total, yung mga maliliit na gasolinahan. Yung bang mga na may sarili ng refinery. Kung wala, papaanong yung ibang gasolinahan kagaya sa mga probinsya? Alam mo ba merong probinsya na gasolinahan sa ilang probinsya na regular, araw-araw ay nag-o-offer sila ng pisong kamurahan sa bawat litro ng discount, kung halimbawa ay sa lahat ng gasolinahan, basta sila mas mababa ng piso, may ganun hindi ko maalala kung anong pangalan, pero hindi ko nababanggitin at baka ma-commercialize. But on the other side, ito nakapagbibigay ng ganun, samantalang ito ay maliit na gasolinahan, maliit na kumpanya. Kung ito'y nakakapagbigay ng mababang presyo, nangangahulugan lamang na yung presyong binibili natin doon sa mga malalaking kumpanya ng langis ay sobrang taas na doon sa kanilang dapat hingin. Sa kanila lang kumukuha yung mga yan, hindi ba ga? It's either sa Shell o sa... So ang tanong namin mga kasama, kayo ho ba ay pabor na suspendihin muna ang train law? Taasan yung minimum wage gawing 750
700. Sabi ng Presidente, hindi na pwede. Ang hirap naman yung tanong ninyo. Saan ba talaga? Lahat yan mukhang imposible mangyari. Hindi. Alam nyo, ang mahirap lang dito sa hinihingi nila, yung 750 nationwide gawing tanggalin na yung provincial rate. Ang gusto nila parehasin na. 750 mga kasama, which is napaka-ano din po yan. Mabigat para sa mga negosyante sa probinsya kung gawin mong 750 yung minimum wage. Pero hindi mo rin, alam mo, hindi rin sa ngayon. Kasi may mga probinsya ngayon na gumaganda na ang sitwasyon. Lumalawak na yung kagaya niyan. May mga munisipyong dati wala, pero ngayon maganda na yung kanilang maganda na, as in malaki na yung pinagbago. May mga Jubilee na rin, may mga McDonald's o tsaka mga kung ano-ano pa. Developed na. Nade-develop na. So, kung itong mga munisipyo na ito na dati wala, posible na yung iba meron na rin. So, hindi nakapagtataka na po pwede na rin nilang ibigay yung minimum wage na tinatanggap ng Maynila, yung minimum wage doon na ipantay na rin nila sa Maynila. Hindi na, parang hindi na imposible kung tatanungin mo. Ikalawa, siguro marapat lang yan doon sa mga mamamayan natin doon sa probinsya dahil yung pagkain, yung mga bilihin nila ay kapareho ng binibili nila dito sa Maynila. Tapos ang kanilang kinikita ay mas mababa. Yun ang debate dyan ng mga nagsusulong ng kapareho pong minimum wage dito sa Metro Manila pati sa probinsya. Kasi sinasabi nila, kung dito sa Manila, yung presyo ng Chicken Joy ay ganito, sa probinsya, hindi naman po. Hindi naman yung presyo ng Chicken Joy doon. Sa Basilan, sa Sulu, sa Tawi-Tawi. Sa Tawi-Tawi, may Jubilee na ba? May mas mahal pa nga minsan. Alam mo kung bakit? Yung mga franchise, di ba, kinukuha din niya dito sa Manila. Ang kaibahan lang siguro, yung size ng manok. Diba? Yung size ng manok. At dami ng spaghetti. Same price. Yung size ng manok, yun ang magkakaiba. Kasi at saka yung lasa, pare-pareho lang naman. So, standard yan standard. Sabi nila, nako, pare-pareho lang yung presyo. Kung ano yung presyo ng asukal o ng sardinas dyan sa Metro Manila, ganon din yung presyo ng sardinas. Pag tumaas yung sardinas ng 50 centimos, paderito sa Lamitan, sa Basilan, sa Patikul, Sulu, mga kasama, tumataas din. Pero bakit? Magkaiba yung minimum. Yung sweldo namin dito, mas maliit kaysa sweldo dyan. Bakit magkaiba yung minimum? Especially ngayon. Kaya dumami ang tao rito, galing probinsya, hinahabol yung mas malaking sweldo. Correct. Tama. Kung isapantay mo, baka especially daw ngayon, lahat po ay nasipagtaasan yung presyo. Kaya ang sinasabi nga rito, taasan ng 750 mga kasama, yung sweldo ng mga manggagawa at gawin po itong pare-parehas po. Buong bansa. Kung ganito na lang muna kayo. Masyadong biglaan naman yung 750 tapos pare-pareho buong bansa. Kung ang gawin na lang kaya muna natin ay gano'n yung nasa probinsya, pagpantay-pantay na lang muna natin kumpara sa Maynila. Ibig sabihin, from Manila hanggang sa probinsya, pare-pareho na 512. Yun ang prevailing, di ba? 512, yun ang prevailing minimum. Iparehas na lang muna natin. Baka yung mga nandito sa Maynila na namumroblema sa kanilang sweldo, baka pwedeng bumalik na rin doon sa kanilang probinsya dahil total na sweldo doon ay kapareho na rin ang sweldo rito. Baka yung kaya kasi nangyayari kinakapos tayo dito, ang dami na natin dito sa Maynila, hindi ba? So yung sweldo natin dito hindi nakakasya dahil sa dami ng demand naman doon sa mga pangangailangan nating pangunahin, yung mga basic needs. Kung ipantay mo, baka bumalik yan. Uwi muna kayo doon sa probinsya ninyo. Total, ang sweldo doon, pareho na rin ang sweldo rito. Mas, at least, nando ko pa sa sarili mong bayan. Gawin pare-pareho yung sweldo pagkatapos umuwi. 512 muna, tapos uwi na lang sila doon. Dahil ganoon din naman ang kanilang sweldo may trabaho sila rito pag umuwi sila sa probinsya, kahit ganon na yung sweldo. Lilipat ang trabaho doon. Pagdating nila, makakahanap kayo sila ng trabaho doon? Oo nga, hindi ko naisip yun Oo nga, hindi ko naisip yun. Pagbalik na. Bakit ako uuwi, may trabaho na ko rito pagkatapos, Hindi, of course, bago ka umuwi, tingnan mo muna, may trabaho ka kaya papasukin daw. Pero alam mo, mahirap to mga kasama, yung hinihingi, 750. Ang isa sa mga dahilan kung bakit may mga malalaking malls, di ba Willie?
hindi muna sila pumapasok sa mga probinsya dahil tinitignan nila yung market, mga kasama. Kung kaya na ba ng isang probinsya yung demand ng customer nila sa isang araw. So, yan ang isa sa mga dahilan kung bakit binigyan ng gobyerno, mga kasama, itong mga kumpanya sa mga probinsya ng medyo maliit na minimum para sa kanilang mga empleyado. Kasi yung demand, hindi pa ganun kalaki yung demand. So, ibig sabihin, hindi pa kayang i-sustain, di ba, ng mga kumpanya, especially doon sa mga hindi pa ganun ka-develop. Na lugar. Na lugar, ng pagbayad ng malaki. Kumbaga, ang gobyerno tinitignan yung balanse na sitwasyon ng employer, ng kumpanya, at ng kanilang mga empleyado. Pero, hindi naman po pwede yung gobyerno titignan ng lahat yung kapakanan ng mga empleyado. Sige. Kasi kailangan din natin itong mga employer, yung mga kumpanya. Tama yan. Sila ang walang employer, walang empleyado. Silang nagbibigay ng malaking kontribusyon sa ating ekonomiya. Tama. Opo. Babalikan natin yan mamaya. Ito akin ang dapat dyan. Ito akin. Opinion ko lang, dapat tignan yung mga bukod sa kontraktualisasyon. Hanggang ngayon, may mga kumpanya pa rin, mga kasama, nagbibigay ng below minimum sa kanilang mga empleyado. Marami yan. Marami yan. Sinasabi ng mga empleyado, takot lang magreklamo yung ilan, pero dapat magreklamo ho kayo ngayon. Kasi, you see, ang ating Pangulo, proactive ang presidente. Kung may reklamo, imbestigahan yan. Ang daming mga kumpanya, sinasabi nila ganito yung computation namin, niloloko ninyo yung mga empleyado ninyo. Magreklamo po kayo. May mga kumpanya nagbibigay po hanggang ngayon, below minimum pa rin. Okay. Mamaya, babalikan natin ho yan, ha. Pag muna kayong alis, meron pa kaming ilang mga palalang bibigyan ng daan at marami pa rin mga pag-uusap. Ang dami pong mga panukala ngayon nasa third and final reading at may isang panukala po na pinirmahan na po ni Pangulong Rodrigo Duterte, etong East of Doing Business Act. Yan yung pag-uusapan natin mamaya. Siyempre, kasama yung inyong mga text doon sa ating tanong, ha, na isuspindi na ba muna ang train law o itaas, Aprubahan yung 750. Ikaw na lang kaya maging presidente, sabi siya. Okay nga, Alex. Babalik ang Unang Radyo, Unang Balita. 5:39 ng umaga. Good morning! Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Carmay Pagayunan. Nagtatrabaho ako sa isang bakery. Palagi na lang nasa mainit na lugar. Kaya namamanhid yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santon Plus. Naging magaan na yung pakiramdam ko sa katawan ko. Hindi ko na masyadong nararamdaman yung pangangalay. At hindi na ako masyadong napapagod. Kahit overtime sa trabaho, okay lang. Kayo rin, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Their soft rock hits are played endlessly on radio. Now the night has gone. Now the night has gone away. The ageless ballads of Air Supply. Here I am. Air Supply performs live at the Santa Rosa Sports Coliseum, Santa Rosa, Laguna, May 31. I'm all out of love. I'm so lost without you. Sing along with Graham Russell and Russell Hitchcock, May 31 in Santa Rosa, Laguna. Two less lonely people in the world. Tickets available at SM and smtickets.com. Air Supply live in Santa Rosa, Laguna from Ovation Productions and DZXL 558. To be what you want. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at mangosteen, isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrient, vitamins, mineral na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
DZXL 558 RMN Manila. Extra large sa balita at komentaryo. Balita kahapon. Issue ngayon. Kasama mo sa pagputok ng mga balita. Unang radyo, unang balita. Ay, may mga reaksyon na ba? Meron na. Anong sinasabi nila? Pabor ho ba kayo itigil muna yung train, lo? Mga Ang sabi kasama? ni Ka Efren ng UP Lakay Kalikasan, dapat pag-aralan yung epekto ng train law kung ititigil o itutuloy. Yan din ang plano ni Senator Pamphilo Lacson. Pag-aralan muna. Kasi yung sinasabi nga ng Department of Finance, yung Department of Finance kampante na dahil may pinagkukunan ng pondo. Pero mahaba-habang proseso uli yan, ha? Oo, hindi basta-basta. Kung ititigil yung train law, kasi batas na po yan eh. Mahaba-habang proseso din. Debate na naman ito sa Kongreso. So hindi yan kaagat-agad. Pero yung epekto mga kasama, ramdam na ho natin. Ramdam nyo ba? Kahit ng kahit ng 50 pesos yung sardinas natin tinaas. Na sinasabi nila 50 centimos lang. 50 sorry pala, 50 centimos. 50. Yung asukal, 5 piso. 5 piso. Pero may posibilidad na mo ba yung lipstick na ginagamit ni May Abando. Nagmahal na rin. Namahal na rin. Kaya ngayon, tingnan mo, hindi na mapula yung labi eh. Nababawasan na ba? Hindi, oo. Nagninipis na. Maputla na. Hindi na. Pinabawasan na yung karga para matipid. Ano yun? Ano yung sinasabi mo yung easement nilagdaan ng presidente? Bakit ba? Para saan ba yung easement na yan? At gano'n ba ka-importante yan? Ito, mga kasama, basahin ko muna ang balita. Ang pinirmahan na po ni Pangulong Rodrigo Duterte ang East of Doing Business. Iba naman yung east. Ito, East of Doing Business Act of 2018. Ito daw ay para, mga kasama, matuldukan na yung problema ng red tape sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sa ilalim ng nilagdaang batas, baikliin ito ang bilang ng araw sa pagpoproseso ng mga permit at lisensya na may kaugnayan sa pagnenegosyo. Mahigpit din ang mga panuntunan nito kabilang ang pagpapatupad ng two-strike policy sa mga opisyal ng gobyerno na bigong makapag-issue ng mga permit sa itinagdang oras o panahon. So, mayroon ng ano permit, po. mga ganyan, May ano na rito, may oras at panahon na hindi po pwedeng umaabot ng 1 buwan bago ma-release yung business permit dahil mga kasama humihingi pa ng under the table. Nakikipagnegosasyon pa. Red tape yan eh. Ganun ang nangyari. Ayon kay Pangulong Duterte, magiging simple na po ang mga proseso at requirements kung saan hindi na po maghihintay at pipila ng napakahaba sa mga frontline government agencies. Nakapaloob din sa batas, binibigyan po mga ahensya ng 3 araw sa pagproseso ng mga simpleng transaksyon. 7 araw naman sa complex transactions habang 20 araw po para sa highly technical transactions. Lilimitahan na rin po yung mga signatories. Hindi na po dadaan sa kung saan-saan, my God. Kung ano-anong ahensya muna pagdadaanin itong mga dokumento para sa business permit bago maaprubahan. Ngayon, mga kasama, may pirma si Bureau Fire, may pirma si ganito, may pirma sa ganyan. Ako, sang katerbang yan. Ngayon po, mga kasama, abay, yung mga lisensya, clearances at permit certification at authorization, 3 signatories na lang. Ito yung makakatulong para yung sinasabi natin na parehasin yung sweldo ngayon, yung minimum wage ngayon na 5.12 sa dito sa Manila, ipatas na rin sa mga probinsya. Bakit? Kasi sa pagbilis ng pagproseso ng mga negosyo, hindi na rin mahirap para doon sa mga local government offices or units na mag-imbita ng mga investors from Manila na maglagay din sila ng investment doon sa kanilang lugar. Lalo pat heavily congested na. Kasi ang worry ng ibang tao, sige, tama nga, ang tawag din maglalagay ka ng trabaho din kaya lang mababa ang sweldo, yung ibang tao dito pupunta pa rin sa Maynila kasi mas malaking sweldo ron. Mag-a-apply ka halimbawa ay Ramos Factory nandito sa Maynila, ang sweldo ganere. Maglalagay ka ng extension din ganon din, ang sweldo naman din ay 350. Ay dito na lang ako sa Maynila mag-apply, baka doon ako matanggap, di 512 ang aking susweldohin. Pero kung paparehasin mo ito,
hindi na rin mahirap na itong mga factory nito ikalat mo sa ibang parte ng Pilipinas. Siguro, imbitahan sila. Lalo pa kung may i-offer mo naman yung kasiguruhan nitong mga ito in terms of peace and order doon sa iyong nasasakupan. Then, yan ang isa sa mga pinagbabasehan ng mga investors. Unang-una, yung kaayusan at kapayapaan. Kung magulo, hindi mag-i-invest yan dyan. Pero kung maganda ang offer mo, tapos mabilis ang proseso ng iyong mga papeles, baka maingganyo mo pa silang umuwi ka na, maglagay ka naman din sa amin. Well, sa kabilang banda, may ano ka rin, may punto ka dyan. Kumbaga, mas magiging mabilis yung proseso. Magiging, yung tinatawag nila dyan, business friendly. Yung isang lugar, kung mabilis yung proseso, hindi na po maraming etche-boreche sa pagkuha po ng business sa pagnenegosyo, mga kasama. At ang isa rin sa mga matutuwa rito ay yung mga maliliit na tindahan, yung mga sari-sari store. Isa din ito sa mga apektado, mga kasama especially sa pagkuha o pag-renew ng business permit. Isa sila sa makikinabang dito sa easement na ito na pinirmahan. Bottom line, mga kasama, magiging mabilis po yung proseso at maiiwasan yung corrupt. Kasi isa din po talaga sa reklamo ng mga negosyante, bago ho sila makapagnegosyo sa isang lugar, abay nako, bukod sa ang dami pong requirements, ang haba ng proseso, mayroon pa diyang humihingi under the table. Yung matipong kailangan pa ho dyan ng kailangan pa ho ng ganitong clearance, pero pwede ho natin ganyan. Bago ma-i-release. Ako na bahala dyan. Bago ma-aprubahan, kasi may mga negosyo, hindi naman kaagad-agad po pwede kang pumasok sa isang lugar. Kailangan pa dyan ng isang ordinansa, di ba? May mga ganon kailangan pa kumuha ka muna ng permit dito sa EMB, alam mo yung mga ganon, kasi may concern yung environment. Bago ho makapagbigay ng lisensya ang isang ng lokal na pamahalaan. Pero given talaga yun, partner Rod, kasi pagka ang kasabihan nga, ito kasabihan lang, pero parang lang, pinasimple lang. Basta't gagalawin mo ang lupa. Magtatayo ka ng establishmento, gagalawin mo lupa, maghuhukay ka dyan, kailangan mo ng environmental compliance. Kaya nga, nandiyan, parte yan ng proseso, pero sinasabi ng batas, gawin yung mabilis. Hindi pa dapat nandyan na matutulog sa inyong mesa dahil mayroon kang hinihintay. Yun ang sinasabi ng batas. Okay. Opo, sige, anyway, mga kasama, 5:48 ng magandang umaga, sinasabi na yung sa labas, bakit sa Bulacan ganito lang yung minimum namin? Kumakain naman kami rin. Pareho naman tayong kumakain. Pareho naman tayo bumibili ng tuyo. Sabi ni 5301, good day po mga bossing. Pinabati ko nga po ng happy birthday si Kagawad Noli Mandaya kahapon. Si Paing Balita ng Pigwan. Tinawa na magaling. Pero si 9909, ang sabi naman niya, from Miss Honey Bunch Labindao ng GMA Cavite. Good day po mga kuya. Dapat po na pareho lang ang minimum rate na sahod ng mga manggagawa sa probinsya at sa Maynila para hindi po makipagsapalaran sa Maynila ang taga-probinsya na umaasa sa malaking sahod sa Manila para matustusan ang kanilang pangangailangan sa pang-araw-araw. Tapos pagdating mo dito, ang mamahal ng bilihin. Di ba nga? Si 5214 naman, 6604, pwede po ba manawagan sa police station? Hinuli yung panabong na manok. Hindi na sinuli. Walang dyan iba. Andali nandun na yun sa kawali. Hindi, baka pinansabong na. Ganong klase. Lang muna. Ganang hanapin. Nasa kawali na po yun. So far. Ito naman, SSS naman, nare-reklamo dito. 5214, sabi niya, paki-imbestiga naman po itong kumpanya namin. Walang share sa hulog namin sa SSS. Dito po sa FRC's agency. Sa Barangay Agat, Pangasinan. Pero kinakaltasan ba kayo? Yun nga. Pag kinakaltas kayo, sa inyo pong sweldo, pagkatapos hindi po nire-remit ng inyong kumpanya, pwede nyo pong sampahan sa SSS mismo. Mga kasama. May SSS number ka na ba?
Siyempre, kinakaltas na. Lahat yan mayroon. Lahat yan mayroon, may SSS. Hindi man po pwede. Ngayon, bago ka mag-apply, pag tinanggap ka na, lahat yan ay kinukuha ng kumpanya. Kukuha ka ng SSS. Naman yan sa payslip. Pero pag, mga kasama, binabawasan ka ng kumpanya, ng SSS contribution, pagkatapos hindi pala, inihuhulog, pwede nyo pong magsampa ng reklamo sa SSS mismo, SSS office. Tama. Or, mga kasama, pwede nyo rin sampahan ng kasong staffa. Opo. Pwede rin sampahan ng kaso. Kasi yung kanyang yung kanyang employer. Tama Kinakaltasan kayo, pagkatapos hindi pala nire-repairan nyo yan Oo. Ang importante, una, dapat doon sa payslip ninyo, merong kaltas. Di ba? Merong nakalagay doon. Tapos yun nga, puntahan ninyo sa SSS, check ninyo kung nire-remit ba o hindi. Kung walang contribution kayo sa SSS, mga kasay, pagkatapos kinakaltasan kayo ng kumpanya, magsampaho kayo ng reklamo sa opisina ng SSS. Tama po yun. Opo. 9 minutos, bago ho ang alas 6 ng magandang umaga. Meron pa tayong commercial. So, dali ako, babalik ko kami. Meron pa kaming isang paalala bibigyan ng daan. Dito pa rin sa Unang Radyo, Unang Balita. 5:52 ng umaga. Good morning! Their soft rock hits are played endlessly on radio. Now the night has gone. Now the night has gone away. The ageless ballads of Air Supply. Here I am. Air Supply performs live at the Santa Rosa Sports Coliseum, Santa Rosa, Laguna, May 31. I'm all out of love. I'm so lost without you. Sing along with Graham Russell and Russell Hitchcock, May 31 in Santa Rosa, Laguna. Two less lonely people in the world. Tickets available at SM and smtickets.com. Air Supply live in Santa Rosa, Laguna from Ovation Productions and DZXL 558. To be what you want. DZXL 558 RMN Manila. Extra large sa balita at komentaryo. Kung gusto mo ng mabilis at maagang biyahe ng mga balita na agad-agad makakarating sa inyong mga tahanan, halina't sumabay sa Roro ni Rod at Ronnie sa Unang Radyo, Unang Balita, ang tambalang Roro. Sakay na! Ay, sarado pa ba ang Jones Bridge, yung papuntang Binondo? Opo. Baka bukas na, tapos na yung sunog. Kasi kahapon, may mga ano pa rin may mga... Rubbles? Umusok-usok pa ba? Oo, may mga sa Binisena, mga kalayo. Madibri? Oo, hindi. May mga tawag na ito. Hindi naman apoy, pero yung mga... Umuusok-usok pa, napapaga-paga pa. So, ibig sabihin, buhay may pa yun. May paga pa rin na nakikita doon sa loob. Sabi nga ng Bureau of Fire Protection, yung pinakamahirap na sitwasyon na kung saan i-assess nila yung buong building at titignan nila kung may mga nagliliyab-liyab pa dyan, may mga may mga baga pa. Delikado pa rin yung delikado pa rin. Delikado pa rin. Opo, ito ay kaugnay doon sa nangyaring sunog kahapon na umabot pa mga kasama ng 22 oras, mantakin mo, at pati yung building ng BPI, nadamay. Nadamay, Kasi katabi yan hindi mo iwasan yan. Building ng BPI, ng archives, at ng LMB. Opo. Ito palang sa 3,000 na ito, ilan lang ang kilala ko dito. May Dole Stanfield ko talaga yun. Ano itong Dole? Usapan mo dyan? Hindi, itong yung mga hindi sumusunod sa yung sa contractualization. Yung mga kumpanya. Ang mga kumpanya, marami pala ito. Magnolia Incorporated. Can you imagine that? Isang malaking kumpanya to, hindi ba? Ay, isa sa mga kinikilala, institusyon na ito. Institusyon na pagdating sa... Ba't hindi sinama si SM? Hindi sinama si SM kasi... Meron din, hindi. Meron nakasulat Ito sa istorya Hindi niya sinama sa listahan yung SM dahil nga nangako ito na magre-regular ng 10,000 pangako pa lang. Patupad dapat, pinatupad na. Di ba? Kaya lang. Pangako lang, dapat isama sa listahan. Nagpadala na ng utos ng compliance order itong Dole doon sa mga nabanggit na kumpanya para gawing regular yung kanilang empleyado.
Pinawala yung Jollibee. Number 1 yung Jollibee. Sinundan ng Philsaga ng Jolly Food Corporation. Asan yung yung sa kasali yung McDonald's? Hindi Jolly Food. US yun. So sumusunod kaya sila sa pamantayan ng wala Pilipinas? Wala, posible. Oo, wala sa listahan. KFC. Yung mga wala sa listahan, sumusunod yan sa... Depende. 3,000 kaya to. Ilan lang yun na lista? Baka sa top 20. KFC na matanda na kasi may-ari Pero yung mga halos lahat ba? Sinusunod? Sino ba dito mga Brother Industries Philippines Incorporated, Philippine Airlines. Hanggang ngayon. Dati pa yan. At Pala Express, Nidec Precision Philippines Corporation, Peter Paul Philippines Corporation. Abay, ayusin ho ninyo at baka mamaya maipasara kayo ng wala sa lugar. Wala sa panahon. Dahil din yan sa mga bukod sa presyo ng gasolina at pagtaas mga kasama ng mga produkto dito sa ating bansa. Isa din yan sa mga nagpapahirap sa mga Pilipino yung hindi tamang pagbigay po ng mga benepisyo at sweldo. Kasi pag hindi ho kayo regular at contractual lang po kayo sa isang kumpanya, hindi ganun wala sa minimum Minsan wala sa minimum yung sweldo nila at hindi din nila natatanggap yung kanilang mga benepisyo. Kasi ang sinasabi sa batas, pwede mo matanggap yung buong benepisyo mo pag ikaw ay regular. Pag hindi ka regular, paano nga ba? Hindi mo pwedeng, kasi tama, bakit pag hindi ka regular, hindi mo pwedeng tanggapin yung benepisyo na binibigay ng gobyerno, which is mandated by the government. Hindi ka naman tatagal sa trabaho Dahil contractual ako. Hindi, dapat dinuhulugan mo rin yan. Kaya SSS na lang yung SS pala binabawasan, pero hindi lahat. Dapat hinuhulugan niya kahit na paano. 5 months nga lang yung nangyayari dyan. Yung matindi yan. So, tama lang mga kasama na ito po ay monitor ng husto. Tingnan na mabuti. Pakaiman na talaga ng gobyerno. Yung mga kumpanya na talagang sobrang garapalan na, ginagamit po nila yung effort ng mga empleyado po para sa ikauunlad ng kanilang kumpanya pero hindi naman nila binabalik. Yung consuelo, yung karapatan ng mga ito, para kahit paano mamuhay naman ng medyo maganda-ganda, kapalit ng kanilang mga efforts na ibinigay nila sa kumpanya. Bago na yung programa natin. So straight to the point, iba na rin yung partner mo with Radyoman Willie Delgado and Rod Marcelino. Nalito lang yan. Nalito. Sa mahal ng bilihin, dapat aprobahan o iparehas na ang minimum wage na 750 sa probinsya. Kailangan na rin itaas na. Ayon naman kay Marlene Subic. So, paano nga kaya yun? Kasi ilalatag sa Kongreso. Yung panukala na gawing 750 sa batas. Ano kaya ang magiging reaksyon ng mga investors ngayon, ng mga negosyante dito sa atin? Pag inumpisahan na itong dinggin sa mababang kapulungan. Siyempre mag-uumpisa muna yan sa komite. Pag ito'y pinag-usapan sa komite, lahat siyempre ng mga investors kakausapin dyan. Paano kung ipilit ito ng Kongreso? Ano kaya ang magiging epekto nito? Totoo nga kaya na mag-aalisan ito? Or they will just abide by kung ano yung by the law? Para sa akin, kung i-implement mo kagad yung 750, talaga may epekto po yan, especially sa ekonomiya ng ating bansa. Opo, kasi ang daming mga negosyante dyan at yung iba pa na gustong pumasok, medyo magdadalawang isip. Kasi medyo mataas yung rito, yung tinatawag nilang pagbayad sa workforce, mga kasama. Yung tama, yung overhead, parang gano'n. Pag-aralan siguro ng mabuti muli yung train mga kasama, kung talagang ito ba ay may epekto dito nga sa nangyayari ngayon, mga kasama, kaugnay sa pagtaas sa presyo ng mga produkto dito sa ating bansa. At hindi lang po dahil sa pagsipa ng presyo po ng gasolina. Alright. Bueno, wala na ho kaming oras. Sana ho mapag-aralan nating maigi yan, at sana ho ay lukuban tayo ng magandang katalinuhan. Ayun, nasa isna. Alisan na tayo. Thank you. At baka kami itaboy na. Wala na. Paalam na ho. Bukas na lang tayo mag-arinigan ulit. Ako po si Radyoman Ronnie Ramos. Radyoman Rod Marcelino. Magbabalik ang bukas ang Unang Radyo. Bagong programa yon, ang bukas. Ang babalik mga kasama bukas ang Unang Radyo. Unang Balita.
Alas 6 na ho.